Ang inobasyon ng Rusya ay isang kakaibang klaseng hayop. Hindi talaga sila nag-iimbento ng bago. Sa halip, tinitingnan nila ang ginagawa ng iba at sinasabi, gawin din natin yan, pero mas pangit. At hindi na nakapagtataka, ang mga maritime drone ng Ukraine ang naging pinakabagong target ng tinatawag na mga inventor ng Rusya. Nakita ng Rusya ang tagumpay ng Ukraine gamit ang mga drone nito sa Black Sea. Kaya nagtayo sila ng base. At sa base na yon ay may isang bagay na inakala ng Rusya na makakabago ng takbo ng digmaang pandagat. Sarili nilang mga maritime drone na ginawa para tapatan ang mas magagandang disenyo ng Ukraine. Pero may problema ang Rusya. Kailangan nilang itago ang kanilang mga sea drone sa isang base na malapit sa Black Sea para talagang magkaroon ng epekto. Mali yun. Natuklasan ng Ukraine ang base at tuluyan itong winasat ang mga ginayang drone ng Rusya. Malapit sa pamayanan ng Yevpatoria, matatagpuan ang Snezhna. Hindi ito kabilang sa pinakakahangahangang naval base ng Rusya sa ninakaw na Crimean Peninsula. Mas malaki ang Sevastopol at hanggang kamakailan lang, ito ang pangunahing base ng kinatatakutang Black Sea Fleet. Gayunpaman, mahalaga ang Snezhna dahil may itinatago itong kailangan ng Rusya. Isang fleet ng maritime drone ang ipinadala sa maliit na base na ito bilang bahagi ng pagsisikap ng Rusya na kontrolin ang Black Sea at ang Sea of Azov. Gustong kopyahin ng Rusya ang estratehiya ng Ukraine. Alam nilang halos wala ng silbi ang Black Sea Fleet. Habil malaking target ng maritime drone ng Ukraine ang mga barkong pandigma na kabilang sa fleet. Kaya gusto ng Rusya na tapatan ito ng kaparehong lakas. Sea drone laban sa sea drone. Nahuhuli na naman at kinokopya ng Rusya ang ginagawa ng Ukraine. Pero inisip ng Rusya na kung mapoprotektahan lang ito ang Snezhna, makakagawa ito ng base na puno ng maritime drone na magagamit nila para muling makuha ang kontrol. May sagot ang Ukraine dyan. Noong Hulyo 30, inanunsyo ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine o SBS na naglunsad sila ng matinding pag-atake laban sa base ng Rusya. Sa pag-anunsyo niya ng tagumpay sa Telegram, gaya ng madalas niyang gawin, ibinunyag ng masiglang commander ng SBS, Robert Brovdi, na ang mga operatiba mula sa Kirov Battalion ang responsabale sa pag-atake. May reputasyon ang Kirov, isa sa pinakalihim na batalyon ng Ukraine. Ang Kirov ay kumikilos sa ilalim ng pinakamahigpit na mga protokol ng seguridad. Ipinagbabawal sa mga miyembro ang pag-inom ng alak at hindi rin sila pinapayagang sabihin kanino man kung saan sila naglilingkod o kung ano ang kanilang ginagawa. Kahit ang polygraph test ay isinasagawa, regular na sinusuri ang mga miyembro ng Kirov at tinitiyak na pinananatili nilang lihim ang mga impormasyong ipinagkatiwala sa kanila. Nagbubunga ang ganoong pag-iingat sa lihim. Ang tanging pagkakataon lang na naririnig natin ang tungkol sa ginagawa ng Kirov ay pagkatapos ng mga pag-atake ng grupo. Hindi kailanman bago iyon. Bawat piraso ng plano ay lihim na itinatago at tanging ang mga sunog at pagkawasak na iniiwan ng Kirov ang nagpapakita ng kanilang mga ginawa. Ganoon din ang nangyari sa Snezhna. Sumalakay si Kirov at nasunog ang isang mahalagang daungan ng mga pandagat na drone sa Crimea. Marami pa sa operasyon ang nananatiling lihim. Hindi pa natin tiyak kung alin sa mga drone ng Russia ang bumagsak. Pero maghuhula tayo mamaya. Pero ang meron tayo, bukod sa kumpirmasyon ni Brovdi, ay ilang mga video. 3 minutong video na nagpapakita sa atin na ginawa ng Ukraine ang kinahusayan nito para sirain ang base ng Snezhna. Magpadala ng mga drone panghimpapawid para wasakin ang infrastruktura ng Russia. Paulit-ulit nating nakikita ang tanawin mula sa mga drone ng Ukraine habang bumubulusok sila papunta sa base at pagkatapos ay sa iba pang mga target sa Crimea at mga sinakop na teritoryo. Nakikita rin natin ang mga nangyari pagkatapos. Makikita ang mga apoy na naglalabas ng napakalalaking ulap ng usok na pumupuno sa screen na tumataas mula sa base ng mga pandagat na drone ng Russia. Nakikita natin ang mga hangar na tinatamaan at malalakas na pagsabog na sunod-sunod sa buong daungan. Anuman ang sinusubukang itago ng Russia dito ay malinaw na natupok sa apoy at mapapansin din ng mga mapanuring manonood na may tila nawawala sa kuha. Putok ng air defense ng Russia. Nasaan ito? Walang nakakaalam. Pero ipinapakita ng video ang lubos na kawalan ng tracer fire na madalas nating makita sa mga ganitong kuha. At wala ring bakas ng mga misil na karaniwang pinapalipad ng Russia para subukang sirain ang mga drone ng Ukraine. Hindi natin masasabing tiyak na may malinaw na daan si Kirov papunta sa base ng mga pandagat na drone ng Russia sa Crimea. Pero ang tila nakikita natin ay ang epekto ng isang isolation strategy na sinunod ng Ukraine sa halos buong 2026. Marahil walang air defense fire dahil ang papaliit na bilang ng mga sistema na natitira sa Russia sa Crimea ay hindi na kayang ilaan para sa kanilang base ng mga pandagat na drone. Kahit pa may depensa ang Russia na pwede sanang ipadala sa base, maaring hindi rin nila ito naihatid doon. Ang krisis sa gasolina na nararanasan ng Crimea dahil sa isolation strategy ng Ukraine ay nagpapahirap sa Russia na maghatid ng mga air defense system sa mga lugar kung saan kailangan ng mga ito. Ayon sa ulat ng UKR Inform noong Hulyo 14, marahil ay wala ring magiging epekto kahit pa nalaman ng Russia ang plano ng batalyon ng Kirov. Malamang ay nangyari pa rin ang mga pag-atake. Maaring hindi na natin malaman ang totoo at iyan ang punto ng Kirov. Anumang impormasyon na nalalaman natin tungkol sa kung ano, paano o kailan umatake ang batalyon na ito ay maingat na inilalabas sa publiko. At hindi kailanman nagbibigay ang batalyon ng higit pa sa nais nilang malaman ng mundo. Ang tanging dahilan kung bakit natin nalaman na nangyari ang pag-atake ito ay dahil malinaw na gusto ni Kirov magpadala ng mensahe sa Russia. Hindi mo maitago ang iyong mga sea drone, Putin.
Alam ni Kirov kung nasaan ang mga ito at maaari siyang umatake anumang oras. Tungkol naman sa tinamaan ni Kirov sa Snizna, may ilang bagay tayong tsak na alam. Ipinapakita sa footage na tinamaan ng matindi ang mga hangar. Malamang na ang mga hangay na yon ay puno ng mga sea drone na balaksa ng ipadala ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Tungkol naman sa kung anong klase ng mga drone ng mga yon, maaari lang tayong maginala based sa alam natin tungkol sa copycat program ng Russia at sa mga maritime drone na ginawa nila. Maaaring ang sinira ng Ukraine ay mga Orkan. Ang mga maliliit na maritime drone na ito ay kahalintulad ng unang ginamit ng Ukraine sa Black Sea. At pinaniniwala ang kaya nilang magdala ng kargang humigit kumulang 100 litro. O baka naman ang Russia ay nag-iimbak ng mga Katran sea drone sa Snizna. Ang mga aluminum maritime drone na ito na binabalutan ang kanilang mga makina ng metal bilang posibleng paraan para itago ang kanilang infrared signatures ay nakita na may nakakabit na mga machine gun sa kanilang katawan. Ang Dandelion na may naiulat na bilis na 43 knot at 600 kilo na payload ay maaaring nasa Snizna rin, pati na rin ang Muraina 300S. Sa madaling salita ay bersyon ng Russia ng Magura Magyura V5 ng Ukraine kahit na maaari raw itong lagyan ng mga torpedo. Masaya na ang Ukraine kung masisira nila ang alinman sa mga ganitong uri ng sea drone sa Snizna. Sino ang nakakaalam? Baka nakuha pa nila lahat ng mga ito. Ang tanging paraan para malaman natin ay kung mag-uulat ang Ukraine tungkol sa resulta ng kanilang pag-atake sa base ng sea drone ng Russia sa Crimea, lampas pa sa paunang pagbubunyag. Masakit para sa Russia. Ang kagaganap lang sa Snizna ay isang matinding dagok kay Putin at sa kanyang kagustuhang muling maibalik ang dominasyon sa Black Sea na matagal nang nawala sa kanyang kontrol. Kakatapos lang puksain ang mga manggagaya. Pero bago namin ipaliwanag kung bakit mahalaga yon at kung bakit todo ang pagsisikap ng Russia na makahabol sa Ukraine pagdating sa sea drone, paalala lang na nanonood ka ng military show. Kung nagustuhan mo ang mga napapanood mo sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications para makapanood pa ng mas marami pang videos na puno ng impormasyon tulad nito. Ngayon, maaring nagtatanong ka kung bakit pa mag-aabala ang Russia na gumawa ng mga sea drone sa simula pa lang. Siyempre, may Black Sea Fleet naman ang Russia. Bago inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, ang fleet na yon na pinaniniwalaang may 40 surface warships at 7 submarino ay isa sa pinakamahalagang asset na meron ang Russia. Ang fleet na ito ang magbibigay ng kontrol sa dagat na pinagmulan ng pangalan nito at wala sanang magagawa ang Ukraine tungkol dito. Sa kayabangan ng Russia, inisip nilang walang maiaambag ang Ukraine sa labanan sa dagat. Ano nga ba ang meron sila? Ilang patrol ships at mga barkong panlaban sa mga mina? Wala yon kumpara sa lakas ng Black Sea Fleet. Sa mga warship nito, makokontrol ng Russia ang Black Sea na magbibigay sa kanilang tropa at kagamitan ng madaling rutang pandagat papasok sa Ukraine. Pati na rin ang kakayahang hadlangan ang mga pagtatangka ng Ukraine na mag-export ng butil sa pamamagitan ng Black Sea. Yun man lang ang plano. Noong 2026, alam natin na hindi nagtagumpay ang plano ng Russia. Ang maliit na bansang walang navy ay winasak ang Black Sea Fleet. Pagsapit ng tag-init ng 2024, halos 1/4 ng fleet na yon ang nawasak. Kahit na maraming barkong pandigma ng Russia ang tinamaan ng mga atake ng Ukraine, wala pa rin kahit isang barkong pandigma ang Ukraine na aktibo. Pero ang meron sila ay mga misil tulad ng Storm Shadow na ibinigay ng kanilang mga kaalyadong kanluranin, dumaraming inventaryo ng mga aerial drone at syempre mga maritime drone. Ang mga drone na yon na sinimulang i-develop ng Ukraine noong tagsibol ng 2022 ay naging malaking pagbabago sa Black Sea. Ang unang naging tampok sa balita ay ang Magura V5 na kayang magdala ng hanggang 300 kilo ng pampasabog at nagsagawa ng mga kamikaze raid laban sa mga barkong pandigma ng Russia sa buong digmaan. Sumunod pa ang iba pang mga inobasyon. Ang Sea Baby ngayon ay may napakalawak na saklaw na umaabot hanggang 1,500 kilometro at kayang magdala ng 2,000 kilong kargamento. Kaya rin itong maghulog ng mga mina at magsilbing mothership para sa mga aerial drone. Sa Moby Dick, may modular sea drone platform ang Ukraine na maraming gamit mula sa reconnaissance hanggang sa pagsalakay. Hindi na kinailangan ng Ukraine ng tradisyonal na hukbong dagat. Kaya nitong talunin ang malalaki at mababagal na barko ng Russia gamit ang maliliit at mabilis na drone na napakahirap makita at nakamamatay kapag nakalapit na sa target. Napabagsak ng mga sea drone ng Ukraine ang Black Sea Fleet. Napilitan ng fleet na umatras mula sa dati nitong base at bihira na lang makita ang mga barkong pandigma ng Russia sa Black Sea o sa tubig ng Sea of Azov. Nagbago ang buong estratehiya ng hukbong dagat ng Russia. At lahat ng ito ay dahil sa paghasa ng Ukraine sa isang asimetrikong paraan ng pakikidigma na nakasentro sa mga sea drone. Hindi rin sa Black Sea Fleet nagtapos ang Ukraine. Ngayon na natatakot na ang Russia na magpadala ng kanilang mga barkong pandigma sa tanging lugar na kailangan nilang puntahan para magkaroon ng epekto sa digmaan. Itinuon na ng Ukraine ang kanilang mga sea drone laban sa Shadow Fleet. Noong Hulyo, pininsala ng Security Service ng Ukraine ang oil tanker na Alvaro sa Black Sea gamit ang isang naval drone. Mahalaga rin ang papel ng mga drone na ito sa mas malawak na pag-atake sa Shadow Fleet ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Pagsapit ng katapusan ng Hulyo, mahigit 200 sa mga barkong ito ang napinsala sa loob ng 3 linggong kampanya. Hindi lahat ay tinamaan ng sea drones, pero sapat na ang mga tinamaan para muling patunayan sa Russia na ang naval warfare, kahit man lang sa Ukraine, kung hindi man sa natitirang bahagi ng siglo, ay nagbago na. Hindi na ang laki ng mga barko o ng fleet ang mahalaga ngayon.
Binago ng mga Sea Drone ang lahat at alam ito ng Russia. Iyan ang nagbabalik sa atin sa Snizna. Ang mismong pag-iral ng base militar na ito sa Crimea ay isang pag-amin mula sa Russia na nananalo ang Ukraine sa naval war. Halos wala ng silbi ang Black Sea Fleet. Ang tanging paraan na lang ng Russia para makipagsabayan ay ang paggawa ng sarili nitong mga naval drone na umaasa silang makakatapat sa mga dala ng Ukraine. Sa mas malawak na konteksto ng geopolitika, nakakabahala na kinokopya ng Russia ang estratehiya ng Ukraine. Bagamat nagsimula na rin gumawa ng sea drones ang ibang mga bansa, malayo pa rin sila sa Russia at mas lalo pang nahuhuli kumpara sa Ukraine. Halimbawa, nagpadala ang Denmark ng kanilang sail drones para protektahan ang Baltic Sea at nagsimula na rin gamitin ng US ang kanilang mabagsik na Corsair naval drone sa kanilang digmaan laban sa Iran. Gayunpaman, ang Russia na humahabol sa Ukraine ay nangangahulugan na mas nauuna pa rin ito kaysa sa karamihan ng mga bansa sa kanluran pagdating sa teknolohiyang ito. Tulad ng babala ng Center for Maritime Strategy sa isang ulat noong Marso, ang Moscow ay mayroon na ngayong dumaraming halo ng mga surface at deep sea platform na idinisenyo para sa reconnaissance, seabed work at mga operasyong militar. Bagaman maaring gamitin ang mga platform na ito saan mang panig ng mundo, ang pangunahing lugar ng kanilang operasyon ay nananatili sa Arctic, North Atlantic at Baltic Sea. Ayos lang yan para sa kinabukasan ng Russia kung sakaling meron pa ito pagkatapos ng Ukraine. Pero hindi yon gaanong mahalaga sa ngayon. May dahilan kung bakit karamihan sa mga sea drone ng Russia ay gumagana sa malalayong lugar mula sa Black Sea. At nakita lang natin kung ano ang dahilan na yon noong Hulyo 30. Kung gusto ng Russia na magkaroon ng kahit kaanting pagkakataon na mapantayan ang laban sa larangan ng sea drone, kailangan muna nitong magawang maipadala ng maayos at tuloy-tuloy ang mga drone na yon sa mga tubig sa paligid ng Crimea at Ukraine. Hindi nito magawa yon. Ang mga apoy na tumataas mula sa Snizna ang patunay. Kapag natukoy ng Ukraine ang isang base ng Russia para sa mga maritime drone, agad itong tutugon sa pamamagitan ng pagpapadala ng sarili nitong mga drone para alisin ang base na yon sa laban. Kaya ang tinatawag ng mga innovator ng Russia ay maaaring sinusubukang kopyahin ang ginawa ng Ukraine para magdala ng mga maritime drone sa Moscow. Pero paulit-ulit silang nabibigo tuwing sinusubukan nilang silipin ang ginagawa ng Ukraine. Ang pinakabagong pagkabigong ito ay mas malala pa kaysa sa nakikita sa unang tingin. Ang pag-atake sa Snizna ang naging tampok ng Hulyo kung saan tinamaan ng SBS ang 50,100 na target. At ito rin ang naging pangunahing balita sa araw ng mga pag-atake na lumampas pa sa Crimea at base ng sea drone ng Russia. Sa parehong gabi, bumagsak din ang mga drone ng SBS sa mga radio transparent na silungan sa Ipetri Radar Station sa Yalta na nasa Crimea rin. Si Kirov rin ang responsable sa pag-ataking yon ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Winasak din ng Ukraine ang isang Buk M3 air defense system sa Donetsk Oblast habang ito ay inilipat gamit ang low loader. Kasama na rin ang pag-atake sa okupadong paliparan ng Donetsk na ginagamit ng Russia bilang imbakan at paglulunsad ng kanilang Shahed na uri ng strike drones. Sa Ivanivka sa Zaporizhia Oblast, winasak ng Nemesis Brigade ng SBS ang isang P-18 radar station. Ang parehong brigada ay tumama rin sa isang Sopka-2 complex sa Fedorovka at isang Nebo SVU system sa Ruski Kolodets na parehong nasa Rostov Oblast ng Russia ngayon. Kaya naging produktibo ang gabi para sa SBS. Bukod sa mga sea drone, winasak pa ng Ukraine ang mas marami pang radar at air defense system na bahagi ng patuloy na lumiliit na network ng depensa sa himpapawid ng Russia. Alam mo na kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap. Mas marami ng ligtas na aerial corridor ang nalika at halos tiyak na magkakaroon pa ng mga pag-atake laban sa iba pang mahahalagang target mula sa Ukraine. Lalong lumalakas ang SBS. Masamang balita yan para sa Russia kung balak pa nitong magpadala ng mas marami pang kinopyang sea drone papuntang Crimea. Matapos makita ang lahat ng ito, maaari tayong magkaroon ng isang hindi mapag-aalinlanganang konklusyon. Namungguna ang Ukraine sa digmaang pandagat laban sa Russia sa Black Sea at malayo ang agwat. Ang Russia lang ang may kasalanan sa sitwasyong ito gaya ng nangyari mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Mukhang naniniwala ang Russia na mas mahalaga ang laki at inaakal ang lakas kaysa sa estratehiya. Patuloy na pinapatunayan ng Ukraine na mali ang Russia. Sa Black Sea, hindi handa ang Russia sa anumang ipinadala ng Ukraine. Ganyan na ang nangyayari mula nang lumitaw ang mga sea drone. Noong Enero 2025, ibinunyag ng serbisyo ng intelihensya ng Ukraine na hindi nagawang makaisip ng Russia ng anumang maaaring gamitin para kontrahin ang mga maritime drone ng Ukraine. Ibig sabihin, ang tanging tunay nilang depensa ay ang paputukan ang mga drone na yon kung sakaling makita agad. Pangunahing ipinagtatanggol nila ang sarili laban sa mga atakeng isinasagawa na mismo ng mga maritime drones. Sa kasalukuyan, wala silang epektibong panlaban o alternatibo para salakayin ang aming mga maritime drone ayon sa isang kinatawan mula sa intelihensya ng Ukraine noong panahong yon. Pagsapit ng tag-init ng 2026 at ang temang ito na wala talagang sagot ang Russia sa mga sea drone ng Ukraine ay malinaw pa rin hanggang ngayon. Si Andriy Ryzhenko na dating Deputy Chief of Staff ng Ukrainian Navy mula 2004 hanggang 2020. Sabi niya na hindi naisip ng Russia na napaka-vulnerable pala ng Black Sea Fleet hanggang sa huli na ang lahat. Tulad ng dati, inakala ng Russia na sapat na ang lakas para manalo. Ang hindi nila inasahan ay ang buong fleet nila ay naiipit sa Black Sea. Ang nakita natin ay ang Rorschach moment ng Ukraine. Hindi ang Ukraine ang natrap sa Black Sea kasama ang Russia.
Ang Russia ang natrap kasamang Ukraine. At ang matalino nitong asymmetrical na paraan. Ang estratehiya ay nakaasa sa pag-deploy ng napakalaking puwersa na kayang talunin ang kalaban at makamit ang mga layunin nito. Pero dahil sa asymmetric na paraan na ito, isang mahalagang kahinaan ng lahat ng malalaking barkong Ruso sa mga maritime drone ang nabunyag. Ayon kay Ryzhenko, dagdag pa niya, ang estratehiyang pandagat kung saan 12 barko ng Russia laban sa isang barko ng Ukraine noong 2022 ay lubang nabigo. Kaya ngayon ay 4 na lang sa isa ang agwat at ang mga natitirang barko ng Russia ay halos nagtatago na lang sa mga base. Umaasang hindi sila matamaan. Kaya naman naiwan ang Russia sa kasalukuyang kalagayan nito. Pilit na humahabol gamit ang mga sea drone habang kontrolado ng Ukraine ang Black Sea at Crimea nang husto na. Kaya nitong sirain ang mga drone ng Russia bago pa man ito magamit. At bilang nakakatawang dagdag, may pahiwatig na ang Russia kahit na muling nagnakaw mula sa Ukraine ay hindi pa rin lubos na naunawaan kung bakit napakahusay ng mga sea drone. Sa isang ulat noong Hulyo 27, ibinunyag ng The Insider na gumagawa ang Russia ng isang napakalaking sea drone na may displacement na 500 metrikong tonelada na halos kasing laki ng isang Russian missile boat. Ang punong komandante ng hukbong dagat ng Russia, si Alexander Mosayev, ay lumabas na sa Russian TV upang magyabang tungkol sa proyekto. Hindi siya nagbigay ng anumang detalye tulad ng kung magkano ang halaga ng drone, sino ang gumagawa nito, kailan ito ilulunsad, o paano ito kokontrolin ng Russia. Pero totoong-totoo ito mga kaibigan. Magtiwala kayo kay Mosayev. Ito raw ang magiging unang barko ng ganitong klase, ayon sa komandante ng Russia. May dahilan kung bakit hindi sinubukan ng Ukraine ang ganitong bagay. Ang isang sea drone na kasing laki ng barkong pandigma ay isang napakalaking target na kaya at tiyak na palulubugin ng mas maliliit na drone kung sakaling subukan itong pumasok sa Black Sea. Ang sinasabing ginagawa ng Russia ay isang bersyong walang tripulante ng mga barko na dati nang nabigo laban sa Ukraine. Mula, inuulit lang ng Russia ang parehong pagkakamali na paulit-ulit na nitong nagawa sa Ukraine. Laging mas maganda ang mas malaki sa Russia. Bukod pa rito, maganda ang dati ng isang napakalaking sea drone kapag ipinakita ito kay Putin kahit na wala naman itong tactical na halaga sa digmaan na kinakaharap ng Russia ngayon. Ang pinaka nakakatawang bagay ay itong paparating na drone. Kung totoo man ito, ay siyang tunay na halimbawa ng inobasyon ng Russia na nakita natin sa larangan ng sea drone hanggang ngayon. At napaka walang saysay nito sa konteksto ng digmaan sa Ukraine na parang wala na rin itong silbi. Kaya, magaling na trabaho dyan, hukbong dagat ng Russia. Habang si Mosayev ay patuloy na nagsasalita tungkol sa isang sea drone na maaring ilang taon pa bago matapos, pinapanood ng Russia ang isang base na nasusunog na may mga drone na maaari pa sanang maging kapaki-pakinabang. Muling umatake si Kirov. Nanatili ang malaking kalamangan ng Ukraine sa mga maritime drone sa Dagat Itim. Nagpadala lang ang US ng matinding babala sa Poland. Nalalapit na ang pananakop ng Russia habang lalo siyang lumulubog sa kabaliwan dahil sa kanyang matinding kabiguan sa Ukraine. Naghahanap si Putin ng kahit anong makakatulong para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ang gawing bagong kaaway ang NATO ang kanyang solusyon. At ngayon ay may binabalak sang isang maitim na balak na hindi inaasahan ng kahit sino na mangyayari agad-agad. Iniisip ni Putin na ang pag-atake sa Poland ang solusyon sa lahat. Mali si Putin. Ito na ang magiging huli niyang hangal na pagkakamali. Noong ika-3 ng Hulyo, kumalat ang balita. Binalaan ng US ang Poland na may binabalak ang Russia na isang uri ng armadong provokasyon sa teritoryo ng Poland at ang panunulsol na iyon ay mangyayari na agad. Hindi pa magtatagal. Iniulat ng The Telegraph na ang balitang ito ay mula sa mga source na malapit na nagtatrabaho kay Pangulong Karol Nawrocki ng Poland at mukhang malaki ang posibilidad ng atake ng Russia ay tatargetin ang mahalagang infrastruktura ng Poland. Ang malaking tanong ay kung paano isasagawa ng Russia ang kanilang pag-atake. Naniniwala ang ilan na magpapalipad ng mga missile at drone papasok sa Poland na iiwasan ng Ukraine upang tamaan ang mga pasilidad militar. May iba namang naniniwala na posible ang isang ground invasion marahil sa tulong ng Belarus at posibleng isali ang Russian exclave ng Kaliningrad. Isang bagay ang tila sigurado. Naghahanda ang Russia na gumawa ng isang madilim na hakbang. Bakit atakihin ni Putin ang Poland gayong abala pa siya sa isang natatalong digmaan sa Ukraine ay isang bagay na pinagdedebatehan. Ngunit tila malamang na ang layunin ng leader ng Russia ay manggulo lamang at hindi tuluyang sumakop. Madalas na ganyan ang kanyang estilo. Ang layunin ay pataasin ang tensyon at magdulot ng takot bago ang isang mas malaking pangyayari. At ito ay isang estratehiya na ilang beses na nating nakita na ginamit ni Putin noon. Maaaring sabihin na ang mga unang kilos ng agresyon ng Russia sa Ukraine noong 2014 ay isang uri rin ng provokasyon na nagsilbing panimula sa ganap na pananakop na nangyari makalipas ang 8 taon. Ang layunin ay umatake habang nagkukunwaring walang alam, kaya napipilitan ang kabilang panig na tumugon at dito napapasok ang propaganda ng Russia na maglalabas ng sunod-sunod na mga katwiran. Hindi pa natin alam kung ito nga ang plano ni Putin, pero ang alam natin ay maraming tao sa loob ng NATO ang naniniwala na naghahanda ang Russia para sa mas malawakang labanan kaysa sa nakikita natin sa Ukraine at maaring matapos ang mga paghahandang iyon ng mas maaga kaysa sa gugustuhin ng sinuman. Ang General Lieutenant ng Alemanya at Inspektor ng Hukbo na si Christian Freuding ay nagbabala na handa ng salakayin ng Russia ang isang kasapi ng NATO pagsapit ng 2029. Kung mangyari ang pag-atake sa Poland,
mauuna ng 3 taon ang Russia sa kanilang schedule. O maaaring naghahanda ito para sa isang ganap na pananakop na magaganap makalipas ang ilang taon. Sobrang siniseryoso ng Poland ang babala ng US. Kasunod ng babala, sinabi ni punong ministro Donald Tusk ng Poland na ang kanilang bansa ay humaharap sa isang seryosong problema. Hindi ko layuning takutin ang sinuman, pero maaaring maging tunay na kritikal ang mga susunod na buwan. Dahil din sa nagbabagong kalikasan ng digmaan, lalo na ramdam ang mga alalahanin ito sa mga bansang Baltic, sabi ni Tusk. Ipinapahiwatig na nakikita niyang mas malawak pa ang banta ng Russia kaysa sa binabala ng US. Hindi lang Poland ang may problema. Ang buong rehiyon ng Baltic ay kailangang harapin ng Russia kung pipiliin itong sumalakay. Gayunpaman, ibinunyag din ni Tusk na hindi na mamayani ang takot sa Poland sa ngayon. Huwag tayong matakot. Naghahanda tayo para sa iba't ibang sitwasyon, pero hindi natin maaaring baliwalain ang mga ito. Alam natin ang mga banta. Salamat din sa impormasyon mula sa ating mga kaalyado, aniya. Sa madaling salita, handa ang Poland sa anumang maaaring gawin ng Russia laban dito. At tama lang na magkaroon si Tusk ng tahimik na kumpiyansa. Kung itutuloy ng Russia at magkatotoo ang babala ng US, hindi basta-basta magtatagumpay si Putin laban sa Poland. Gagawin niya ang pinakamalaking pagkakamali niya mula nang simulan niya ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar sa Ukraine dahil inilalagay niya ang Russia sa isang pagkatalo na napakalaki na ang Russia at si Putin mismo ay hindi na makakabangon pa. Pero pag-uusapan natin kung bakit ito ang pinakamalaking pagkakamali ni Putin mamaya. Una, narito ang plano ng Russia. Maraming haka-haka, pero ang dalawang pinakamalamang na hakbang ay ang nabanggit natin kanina. Mga drone strike laban sa infrastruktura ng Poland o isang uri ng paglusob sa hangganan na may kasamang mga sundalo. Ang hulawi ang mas nakakabahalang senaryo kahit na hindi kayang magsimula ng Russia ng isang ganap na panlupang pananakop, lalo na sa nangyayari ngayon sa Ukraine. Sa halip, ayon sa pinagmulan na binanggit ng Telegraph, malamang na magpapadala ang Russia ng maliit na grupo ng mga sundalong Ruso at marahil pati mga sundalo mula Belarus na tumawid sa hangganan papasok sa Poland bilang isang uri ng pagsubok. Sa baluktot ngunit ideal na mundo ni Putin, agad sanang paputukan ng Poland ang mga sundalong iyon na magbibigay daan kay Putin na gamitin ang insidente sa propaganda. Tingnan mo, inosente lang kaming naglalakad, papasok sa teritoryo ng Poland, tapos sila pa ang nagpaputok. Kawawa naman ako, laging biktima ang Russia. Hindi ito malakas na propaganda, pero paulit-ulit nang napatunayan ni Putin na kahit pinakamahinang dahilan lang ay sapat na para gawin niya ang gusto talaga niyang gawin. Mas totoo, sa realidad, ang pagpasok ng mga puwersa ng Russia sa Poland ay magiging isang provokasyon na magtutulak sa Poland na pumasok sa isang uri ng negosasyon na kinasasangkutan ang US. Makikikita yon bilang panibagong panalo para sa Moscow, ayon sa ulat ng Telegraph. Kung pipiliin ng Poland na makipagnegosasyon para makalabas sa sitwasyon, maaring magyabang si Putin na ang makapangyarihang lakas ng hukbong Ruso ay hindi kinaya ng mga taga-Poland na pumilit sa Poland na umasa sa negosasyon imbes na sa sarili nitong lakas para mapaalis ang Russia. At kung pakiramdam ni Putin ay sinuwerte siya, maaari pa niyang subukang hilingin na bawiin ng Poland ang suporta nito sa Ukraine bilang bahagi ng mga negosasyong ito. Sinusubukan ni Putin na lumikan ng isang sitwasyong walang mapapanalunan dito at maaring gumana ito. Tiyak na naghahanda ang Russia na parang nagbabalak itong umatake sa silangang bahagi ng NATO. Kung hindi man sa pamamagitan ng Poland, marahil ay sa pamamagitan ng mga bansang Baltic o Nordic. Tulad ng itinuro ng politiko, ipinapakita ng mga larawan mula sa satellite na pinalalakas ng Russia ang presensya ng kanilang hukbo sa hangganan nila sa Finland, pati na rin sa ilang iba pang bansa na miyembro ng European Union o EU. Ayon sa mga impormasyong nakuha ng mga opisyal mula sa Finland, Sweden, Norway at Denmark, malakas ang paghahanda sa hangganan na ito. At maaaring maglagay ang Russia ng humigit kumulang 115,000 sundalo sa gilid ng teritoryo ng Nordic at Baltic. Pumapasok sa isip ang kasabihang, walang usok kung walang apoy. Siguradong iyan ang iniisip ng mga taga-Poland ngayon at may ilang mga bansa na naghahanda para sa isang bagay na katulad ng ibinababala ng Estados Unidos. Halimbawa, ang Poland ay isa sa mga bansa kasama ang Finland at ang 3 Baltic states na Estonia, Latvia at Lithuania na umatras mula sa Ottawa Convention na nagbabawal sa paggamit ng mga anti-personnel landmine. Lahat ng mga estadong yon ay nagpapaliwanag na hindi kailanman nilagdaan ng Russia ang kasunduang ito at ginagamit nito ang ganitong uri ng mga mina sa Ukraine. Kaya't ang pagkakaroon ng mga ito para gamitin laban sa mga Ruso, lalo na sa mga sundalong handang tumawid sa kanilang mga hangganan, ay makatarungan lamang. Bukod sa mga pampasabog, ang Poland ay nagtatayo rin ng mga depensa sa hangganan na kinabibilangan ng malalaking konkretong harang, mga drone para labanan ang mga Russian UAV, at mga sensor para matukoy ang mga paparating na pag-atake. Naghahanda na ang Poland. Hindi ito naniniwala na si Putin ay isang theoretical na banta lamang. Totoong banta ito. Pinatunayan ito ng babala ng US. At layunin ng Poland na maging handa kung sakaling magkaroon ng panlupang pananakop. At nariyan pa ang mga drone. Ito ang tila mas malamang na hakbang ng Russia. Lalo na't nakita na nating gumamit ang Russia ng mga drone para subukang takutin ang Poland noon. Noong Setyembre, nagpadala ang Russia ng 19 na drone sa himpapawid ng Poland na nagpilit sa kanila na magpadala ng mga fighter jet at maglabas ng utos na manatili sa loob ng bahay sa 3 probinsya ng Poland. Kaya hindi na bago sa Poland ang mga drone ng Russia. Gayunpaman, ang ataking binabalaan ng US ay hindi lang basta pagpapadala ng ilang drone ng Russia bilang panlinlang para subukan ang depensa.
Isa itong totoong atake at ito ay kinasasangkutan ng mga drone na tumatarget sa mga infrastruktura ng Poland. Maaring tamaan ang mga base militar o mga pasilidad ng enerhiya. Posible ang isang drone na atake dahil kayang magsinungaling ni Putin ng garapalan tungkol dito. Hindi namin sinadyang magpadala ng mga drone sa Poland. Siguro nagkaaberya ang mga GPS system ayon kay Putin. Habang palihim siyang numingiti dahil nakalusot na naman siya sa isa pang provokasyon. Maaari ring mag-imbento ang Russia ng katawa-tawang dahilan tungkol sa pag-atake sa Poland dahil umano sa pang-api sa mga Ruso sa bansa. Nung Mayo lang, inaprubahan ng Russian State Duma ang isang batas na nagpapahintulot kay Putin na salakayin ng ibang bansa para protektahan ang mga mamamayang Ruso. Sinadyang malawak na saklaw na yon dahil maaari itong gamitin upang bigyan ng kunwaring pagiging lehitimo ang anumang gawin ni Putin laban sa ibang bansa kahit sa Russia lang kung hindi man sa iba. Sa lahat ng ito, kailangang seryosuhin ang babala ng Amerika sa Poland. Naitakda na ng Russia ang legal na pundasyon. Nagtatayo na ito ng mga pasilidad sa hangganan. At mayroon na itong Kaliningrad sa hangganan ng Poland. Handa nang gamitin bilang panimulang lugar para sa anumang uri ng pananakop o kilos ng agresyon. Pero dito na magsisimulang magbago ang lahat. Maaring isipin ni Putin na isang matalinong hakbang ang pag-atake sa Poland. Hindi ito ganon. Ang ganitong pag-atake ay magiging isang malaking pagkakamali na maaring tuluyang maging katapusan ni Putin. At ipapaliwanag namin kung bakit. Pero bago natin gawin yan, ito ang military show. At ganitong uri ng kaalaman ang ibinibigay namin linggo-linggo. Pindutin ang subscribe at i-ring ang notification bell para siguradong mapanood mo pa ang iba naming mga video. Kaya bakit magiging pinakamalaking pagkakamali ni Putin ang pag-atake sa Poland? May tatlong dahilan. Simula sa isa na mukhang hindi napapansin ni Putin dahil sa kanyang kamangmangan. Ang Poland ay isang makapangyarihang bansa na malaking banta sa militar ng Rusya. Nabanggit natin ang pagpapalakas ng hangganan ng Poland ilang minuto nang nakalipas. Kung iyon lang ang ginagawa ng Poland, hindi sana kailangang mag-alala si Putin tungkol sa kanyang mga plano ng pananakop. Pero hindi yon ang kaso, malayo pa roon. Ang Poland ang pinakamalaking gumagastos sa depensa sa NATO pagdating sa porsyento ng kanilang gross domestic product o GDP. Sa 2026, gagastos ang Poland ng 4.8% ng kanilang GDP para sa kanilang militar, na lampas na sa 2% na target na itinakda ng NATO noon at malapit nang lampasan ang 5% na target pagsapit ng 2035 na itinakda ng NATO sa kanilang 2025 summit. Malaki rin ang naging suporta ng Poland sa Ukraine sa buong digmaan nito laban sa Russia. Nagpadala sila ng 300 tangke nung sumiklab ang pananakop. Pati na rin ang artilyerya, mga armored na sasakyan at marami pang iba mula noon. Tanging ang US at Turkey lamang ang may mas malaking hukbo kaysa Poland sa loob ng NATO at gumagastos ang Poland ng bilyon-bilyong dolyar sa mga makabagong armas ng US na nagbibigay ng malaking problema sa Russia sa Ukraine. Nangunguna rin ang Poland kumpara sa karamihan ng Europa pagdating sa mga drone. Naglaan ng 1.7 bilyong dolyar sa pagdevelop ng mga drone defense system sa simula ng 2026. Dagdag pa ng Jamestown Foundation, hindi nagpapakampante ang Poland sa kanilang kahangahangang mga nagawa. May ambisyon ang bansa na maging pinakamalakas sa Europa. Sa usaping militar, pagsapit ng 2030. Kaya isa ito sa mga dahilan ng malalaking gastusin na nakikita natin ngayon. Aktibo ring pinapalawak ng Poland ang bilang ng kanilang militar na ang layunin ay magkaroon ng 300,000 aktibong tauhan ng militar kasama ang 200,000 reserba para sa posibleng regular na hukbo na may 500,000 tauhan. Nagbabalak pa nga ang Poland na i-upgrade ang kanilang hukbong dagat matapos pumirma ng Memorandum of Understanding na magbibigay daan sa kanila para makakuha ng mga submarinong A-26. Dahil sa lahat ng ito, pinuri ni Paweł Zalewski, ang Deputy Minister ng Pambansang Depensa ng Poland, ang kanyang bansa bilang pinakamakapangyarihan sa Europa. Mayroon tayong pinakamalaking hukbong lupa ng NATO sa Europa na may pinakamalalaking kakayahan, sabi ni Zalewski, at idinagdag pa niya, kumukuha tayo ng mga aral mula sa nangyari sa Ukraine. Ipinapakita nito na ang isang bansang nasa digmaan ay dapat may napakaikling supply chain, kaya't namumuhunan din tayo sa kakayahang ito. Wala sa mga ito ang puro yabang lang. Hindi gawain ng Poland ang magyabang ng lakas ng walang patunay. Seryoso talaga ang bansa sa pagiging military superpower ng Europa. Dahil alam nitong totoong-totoo ang banta mula sa Russia ni Putin. Kung susubukan ni Putin na sumalakay, hindi siya harap sa madaling kalaban. Haharapin niya ang isang bansa na gumastos ng malaki para sa ganitong sitwasyon. Pati na rin ang isang bagong hukbo na haharap sa pagod na militar ng Russia na kulang sa mga bihasang sundalo. Dahil sa pagkawala ng mahigit 1.4 milyon sa Ukraine, kasama na ang kakulangan ng kagamitan na dulot ng pananakop sa Ukraine. Hindi namin sinasabi na ang pananakop ng Russia sa Poland ay hindi magiging brutal. Tiyak na magiging brutal ito. Ngunit ang militar ng Russia ay makakaharap ng isang hukbo na malaki, lubhang kumpleto sa kagamitan, at may malapit na ugnayan sa Ukraine, kaya mabilis nitong mapapalakas ang puwersa ng mga drone nito. At nariyan pa ang mahalagang bagay na miyembro ang Poland ng NATO. Iyan ang pangalawang dahilan kung bakit magiging pinakamalaking pagkakamali ni Putin ang pag-atake sa Poland. Kung magiging hangal ang Russia na magpadala ng tropa sa Poland o magpalipad ng mga drone laban sa infrastruktura ng Poland, maaaring gawin ng Poland ang isang bagay na minsan palang nagawa ng isang bansa noon, ang i-activate ang Artikulo 5 ng NATO Charter. Marahil, ang pinaka-fundamental na prinsipyo sa NATO, ang Artikulo 5 ay nagsasabing ang anumang armadong pag-atake laban sa isang miyembro ng NATO
ay ituturing na parang pag-atake na rin sa lahat ng miyembro. Dahil dito, nagkakaroon ng obligasyon ang lahat ng miyembro na tumulong sa miyembrong inatake. Ginamit ng Estados Unidos ang artikulong ito matapos ang mga pag-atake noong Setyembre 11, 2001 sa World Trade Center. At maaaring ang Polonya ang susunod at pangalawang bansa na gagamit nito. Hindi rin kayang maglunsad ng pag-atake ni Putin laban sa mga bansang Nordic o Baltic na nasa hangganan niya at pinagtatayuan niya ng mga pasilidad militar. Lahat din sila ay miyembro ng NATO. Hindi pa handa ang Russia para sa NATO. Maaaring magpanggap si Putin na handa na sila at may ilang sa loob ng NATO nag-iingat dahil ang paggamit ng Artikulo 5 ng Polonya ay magdudulot ng digmaan sa buong Europa. Pero pagdating sa dami at pagkakaisa ng militar, ang NATO pa rin ang nangunguna. Kung tutuparin ng US ang kanilang mga obligasyon. Ang 32 miyembro ng NATO ay sama-samang gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar kada taon para sa depensa kumpara sa Russia. At may kalamangan sila dahil hindi sila kasali sa isang 4 na taon o higit pang digmaan na sumira sa kanilang lakas. Kung ilalabas ng NATO ang buong lakas nito laban sa lahat ng kayang gawin ng Russia, magkakaroon sila ng higit sa 2 milyon at 300,000 dagdag na sundalo, mga 5 beses ang dami ng mga eroplanong militar. Isang hukbong dagat na halos 4 na beses ang laki kumpara sa Russia. Higit sa doble ang bilang ng pangunahing tangke ng labanan. At mga 1 milyong mas maraming armored vehicles kaysa sa Russia. At tandaan, patuloy pa ring lalaban ang Ukraine. Kahit hindi ito bahagi ng NATO, kaya malinaw na may potensyal para sa isang kolaborasyon. Ang tanging pumipigil sa NATO mula sa ganap na dominasyon ay ang pagdadala ng lahat ng lakas militar na ito sa Europa. Sobrang hirap ng logistika, pero sapat ang lakas ng Poland para mapanatili ang kanilang posisyon hanggang makapaghanda ng maayos ang NATO. Siyempre, inaakala natin ng mga plano ng Russia para sa Poland ay magpapasimula ng isang ganap na digmaan. Maaring hindi naman mangyari yon, pero dito na tayo dadalhin sa ikatlong dahilan kung bakit ang pang-udyok ni Putin sa Poland ay magiging pinakabobo niyang desisyon, ang problema sa Kaliningrad. Nabanggit natin ang Russian exclave na ito, nakatabi ng Poland, at maaring gawing panimulang punto para sa anumang pagsalakay na binabalak ni Putin. Maaari nga itong gamitin para doon, pero may problema. Ang Kaliningrad ay hiwalay sa pangunahing lupain ng Russia. At dahil dito, nagiging target ito kung gusto ng Poland at NATO na magpadala ng mensahe kay Putin na hindi na sila handang sumabay sa mga pakana niya. Iniulat ng The Telegraph ang mga pahayag ni Holger Neumann na siyang hepe ng Air Force ng Alemanya. Sabi niya na ang Kaliningrad ay magiging malinaw na target kung susubukan ng Russia ang anumang hakbang sa Poland bilang bahagi ng babala na ipagtatanggol ng Alemanya ang bawat pulgada ng teritoryo ng NATO laban sa pananakop ng Russia. Noong Oktubre 2025, si Ben Hodges na dating kumander ng US Army sa Europa, sinabi na kayang wasakin ng NATO ang Kaliningrad, pati na ang mga pangunahing base ng Russia gaya ng Sevastopol at Crimea sa mga unang oras ng digmaan. At maging ang Foreign Minister ng Lithuania, si Kęstutis Budrys, ay nagsabi na may kakayahan ng NATO kung kinakailangan na wasakin ang mga air defense at missile base ng Russia doon nang tinutukoy ang Kaliningrad. Ang pagtupad ng NATO sa mga banta na ito ay magpapadala ng malinaw na mensahe. Hindi na kailangang lusubin ng Poland ang exclave sa lupa. Maaari lang itong sumali sa isang operasyong panghimpapawid na sisira sa Kaliningrad. Napipilitin ng Russia na lumaban sa isang harapan lamang sa lupa. Dahil sa lahat ng ito, kailangang itanong, bakit pa iisipin ni Putin na atakihin ang Poland ngayon? Hindi ito makatuwiran sa unang tingin, lalo na kung isasalang-alang ang posibleng tugon ng Poland at NATO. Pati na rin ang nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Marahil ang sagot sa tanong na ito ay gusto ni Putin subukan ang NATO. Anumang pag-atake ang darating ay maaring timplahin hanggang sa puntong na hindi ito sapat upang magdulot ng malaking tugon mula sa Poland o mag-udyok sa pagpapatupad ng Artikulo 5. Sa halip, maaring gusto lang ni Putin makita kung ano ang mangyayari kung susubukin niya ang mga limitasyon sa paraang hindi pa niya nagagawa noon. At kung makuha niya ang tugon na gusto niya, tulad ng nabanggit nating negosasyon kanina, sapat na yon para kay Putin. Si Putin, magagawa niyang pahinain ang soberanya ng Poland at subukang ihanda ang sitwasyon para humina ang suporta ng kanluran para sa Ukraine. Isa itong malaking sugal para kay Putin at ipinapakita nito sa atin ang isang bagay na ayaw aminin ng presidente ng Russia. Nagiging desperado na si Putin dahil sa sitwasyon ng Russia sa Ukraine. Isa na itong panganib sa sarili nito. Mapanganib ang desperadong si Putin dahil maaaring makita ng leader ng Russia na ang pagpapalawak ng kanyang digmaan sa Ukraine tungo sa isang malawakang labanan sa Europa ang tanging paraan para mapanatili niya ang kanyang kapangyarihan. Mukhang kakaibang lohika rito, pero may kakaibang saysay din ito. Naipit sa deadlock ng digmaan sa Ukraine at nakikita niyang unti-unting bumababa ang kanyang kasikatan sa sariling bayan. Ang huling sugal ni Putin ay maaring isang pagsubok na buwagin ang NATO. Ang pagkakabahabahagi sa pagtugon sa isang pag-atake sa Poland ay maaring maging paraan niya para gawin yon. Kung tutugon ang NATO ng sarili nitong mga pag-atake, magsisimula ang isang siklo ng gantihan na maaaring gamitin ni Putin upang ilarawan ang NATO bilang kaaway ng Rusya. Kaya susuportahan nito ang argumento na matagal na niyang sinasabi bago pa man niya salakayin ang Ukraine. Hindi na mahalaga na si Putin ang nagsimula ng laban. Ang mahalaga ay kung maipapaliwanag niya ng maayos sa mga Ruso ang pangangailangan ng laban na yon upang magkaisa sila para sa isang layunin. Sapat na upang manatili siyang presidente sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, imbes na mapatalsik siya sa pwesto. Ganito ang itsura ng desperasyon. May tapang at meron ding bayag na ubod ng laki na pwede mo nang gawing sarili mong salbabida. Si Pangulong Kasim Jomart Tokayev ng Kazakhstan kayang tumawid ng Pacific Ocean gamit ang kanya.
Bakit natin nasabi yon? Matagal ng kaalyado ni Putin, pero ngayon lang umupo si Tokayev sa harap mismo ng leader ng Russia at live pa sa telebisyon para sabihin sa kanya ng harapan, matatalo ang Russia. Kaya tapusin na ang digmaan ngayon. Lumabas pa si Putin mula sa isa sa marami niyang bunker para dito. Napahiya siya at wala siyang nagawa kundi sumimangot habang nagsasalita si Tokayev. At ngayon, kailangan harapin ni Putin ang katotohanan na kahit ang mga dapat sanay sumusuporta sa kanya ay nakikita na rin ang masamang kinabukasan ng Rusya. Dapat sanay ito ang sandali ng tagumpay para kay Putin. Noong Hulyo 25, matapos lumabas sa publiko sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, nagsimula si Putin sa isang maingat na pinlanong publicity stunt sa Irkutsk. Pagkatapos, nagtungo ang leader ng Russia sa Omsk upang makipagkita kay Tokayev. Mahusay ang pagkakatiempo ng mga taga-asikaso ni Putin sa pagbisitang ito. Pagsapit ng katapusan ng Hulyo, wala na ang usok at nawala na rin ang amoy ng nasusunog na gasolina na dulot ng record-breaking na pag-atake ng Ukraine sa refinery sa lungsod na yon sa Siberia. Magkakaroon na ngayon ng pagkakataon si Putin na humarap kasama si Tokayev sa pambansang telebisyon upang maghatid ng mensahe sa mga mamamayang Ruso tungkol sa kooperasyong pang-ekonomiya at lahat ng kasunduang gagawin ng dalawang leader sa isa't isa. Inaasahan ni Putin na mapag-usapan ang mga susunod na hakbang sa pag-unlad ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. May ibang plano si Tokayev. Nang magsimulang magsalita ang Pangulo ng Kazakhstan, wala sa isip niya ang mga papuri kay Putin na inaasahan ng leader ng Russia. May nais talagang sabihin si Tokayev. Ayaw niyang pag-usapan ang mga detalye. Gusto ni Tokayev na pag-usapan ang Ukraine. At ang mga salitang lumabas sa bibig ni Tokayev ay parang sampal sa mukha ni Putin na sobrang lakas na parabang ipinataw yon ng crew ng Jackass gamit ang kanilang higanting aparatong kamay. Hindi ko itatago ang katotohanan na nakakatanggap ako ng maraming mensahe na naipaalam ko na sa iyo sa pamamagitan ng telepono mula sa Europa at Estados Unidos ng Amerika. Tungkol ito sa kasalukuyang kalagayan ng labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia, idiniklara ni Tokayev. Habang kinukunan ng mga kamera sa telebisyon ang bawat salita at bawat irap ni Putin na ipapalabas sa buong Russia. Pagkatapos ay nagpatuloy si Tokayev at sinabi, hindi ganap na malinaw ang likas ng labanan na ito. Muli, ginawa niya ito mismo sa harap ni Putin. Alos parang walang pakialam na ipinaalam sa buong mundo yon. Ang maraming dahilan na ibinigay ni Putin para sa kanyang pananakop, mula sa pagnanais na labanan ang nazismo sa bansa hanggang sa mga pahayag niyang binabaluktot ang kasaysayan na iisang bayan ng mga Ruso at Ukranyano ay walang saysay. Hindi pinaniniwalaan ni Tokayev ang alinman dito. Pagkatapos, ibinigay ni Tokayev ang sampal na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Kailangan nang itigil ang lahat ng ito. Idineklara ng presidente ng Kazakhstan habang nanawagan siya kay Putin na ihinto muna ang digmaan. At kapag ginawa niya yon, dagdag pa ni Tokayev, hindi makakaasa si Putin na magiging tagapamagitan ang Kazakhstan na pabor sa Russia. Mariing tumatanggi ang Kazakhstan na maging tagapamagitan, ani Tokayev. Pagkatapos ng lahat, isang dakilang bansa ang Russia at kaya nitong pamahalaan ang sarili nito, sabi ng leader ng Kazakhstan. Nabigla si Putin, hindi niya ito inasahan. Ang pinakamagandang naialok niya bilang tugon nang muli siyang magsalita ay isang mahina at walang lakas na pahayag na bibigyan niya ng detalyadong ulat si Tokayev pagkatapos ng media event. Walang saysay ang ulat na yon. Narinig na lahat yon ni Tokayev noon pa at alam yon ni Putin. Ang kailangang tiisin ng leader ng Russia ay ang mapilitang umupo sa likuran habang ang isang pangulo na kaalyado ng Russia kahit sa usapin ng kalakalan at paglago ng ekonomiya ay diretsahang pinagsabihan siya kung gaano siya kamangmang ipagpatuloy ang isang digmaan na malinaw namang hindi niya na ipapanalo. Napahiya si Putin. Maganda sana ang araw ni Putin hanggang sa puntong ito. Maayos ang naging pagbisita niya sa Irkutsk, kung saan dumalaw si Putin sa planta ng eroplano ng rehiyon sa isang hindi inaasahang pagbisita, kung saan ininspeksyon niya ang isang MC, 21 pampasaherong jet at isang Yak 100 at 30M na eroplanong pangsanay na pangkumbat. Ang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya ay nagpapahiwatig ng paranoia at takot ni Putin sa asasinasyon. Pero naging maayos naman ang lahat. Pagkatapos, dumating si Putin sa Omsk at hinaran siya ng isang lalaki na inaasahang luluhod, hahalikan ang singsing at magpapasalamat sa Russia sa pagiging kasosyo sa kalakalan. Si Dmitry Kolozov na isang Russian na mamamahayag, buod niya ng perpekto ang buong kahihiyan na nagsasabing, sa huli, ito ay naging magalang na pagpapahayag ng argumento na ang pananakop ni Putin sa Ukraine ay talagang isang gawa ng kabaliwan at pansariling kapritsyo. Ito ay, siyempre, isang sampal sa mukha para kay Putin na matagal nang ipinipilit ang kanyang dahilan sa likod ng sigalot. At ngayon, ang pampublikong pagbatikos na ito na diretsong sinabi sa kanya ay nagsasabing walang tunay na dahilan. Si Putin lang ang gumawa-gawa nito. Sugatan at lupaypay mula sa isang pangyayaring inaasahan niyang magiging iba ang kalalabasan. Si Putin ay malamang na umatras na lang sa isa pa niyang bunker. Siya ay napahiya. Direktang ininsulto sa harap niya ng isang taong pinagkakatiwalaan niyang susunod sa kanyang kagustuhan. At habang muli siyang nagtago mula sa publiko, malamang na hindi na naman siya magpapakita ng ilang linggo habang bumabawi mula sa kahihiyan. Iisa lang ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Bakit? Magandang tanong yan at may maraming sagot. Sa ilang sandali, ipapaliwanag namin lahat ng dahilan kung bakit ginawa ni Tokayev ang ginawa niya kay Putin. Pero bago natin gawin yan, ito ang Military Show. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, ngayon na ang tamang panahon. At habang nandyan ka na, huwag kalimutang pindutin ang notification bell para siguradong makikita mo ang aming araw-araw na videos sa iyong feed.
Ngayon, ang pinaka-obvious na sagot sa malaking tanong ni Putin ay maaring ang Ukraine mismo. Agad na magwawala si Putin at magagalit ng todo tungkol sa kung paano pinatalikod ng Ukraine ang Kazakhstan laban sa Russia. Pero kalahati lang ang tama niya at hindi dahil sa mga dahilan na iniisip niya. Kahit matagal ng kaalyado sa kalakalan ng Russia, hindi kailanman nagbigay ng kahit anong palatandaan ang Kazakhstan kay Putin na sinusuportahan nila siya o ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Mula pa noong simula ng digmaan, idineklara ng Kazakhstan na hindi nito kinikilala ang alinman sa tinatawag nitong separatistang teritoryo sa Ukraine bilang malaya o independyente. Dahil doon, natigil ang anumang suporta na maaaring inaasahan ni Putin. Opisyal, hindi kinikilala ng Kazakhstan ang sinakop na Crimea bilang bahagi ng Russia. Hindi rin nito kinikilala ang alinmang teritoryo na sinakop ng Russia mula noong Pebrero 2022. Sabi ng Kazakhstan, ang lupang iyon ay pag-aari ng Ukraine at dapat manatili sa kanila. Pero kayang tiisin yun ni Putin. Mas mahalaga ang Kazakhstan sa Russia bilang kasosyo sa kalakalan, hindi sa militar. Hindi naman kasi kilala ang bansang ito sa gitnang Asya na may kahangahangang puwersang militar. Kaya kahit ang kakulangan ng suporta na ito sa mga aksyon ng Russia ay malabong magresulta sa pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine. Dagdag pa rito, ito talaga ang ginagawa ng Kazakhstan ayon sa pangangatwiran ni Putin. Maingat itong nagbabalans sa diplomasya sa iba't ibang panig upang manatiling neutral hanggat maaari. Pero, ang ginawa ng pananakop ni Putin na hindi niya inasahan ay lumihan ng bitak sa relasyon ng Russia at Kazakhstan. Hindi ito naging at hanggang ngayon ay hindi pa rin isang ganap na paghihiwalay. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga taon, nagbago ang kalikasan ng relasyon ng dalawa. Bago ang Ukraine, malinaw na mas makapangyarihan ng Russia. Mayroong pakikipagpartner, ngunit malayo ito sa pagiging pantay. Ganon ang naging kalagayan sa karamihan ng gitnang Asya, kung saan ginugol ni Putin ang maraming taon sa pagpapalakas ng impluwensya ng Russia sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga ekonomikong balangkas na pumapabor sa Russia at pagpupumilit sa ideya na ang Russia lang ang bansang kayang magpanatili ng kaligtasan ng mga bansa tulad ng Kazakhstan. May nasira ang pananakop sa Ukraine sa relasyong ito. Ipinakita nito sa Kazakhstan na madaling kalabanin ng Russia ang alinmang bansa batay sa kagustuhan ni Putin. At mas masama pa para kay Putin, ang 4.5 taon ng digmaan at patuloy pa na sumunod ay nagpakita na malayo na ang Russia sa dating lakas nito. Hindi na nakakakumbinsi ang mga argumento tungkol sa kolektibong seguridad at habang lumilipas ang panahon at patuloy na hindi sumusuko ang Ukraine kundi nagdudulot pa ng matinding pinsala sa Russia, ang mga leader tulad ni Tokayev ay unti-unti nang nawawala ang anumang takot na mayroon sila sa pagsasalita. Kaya ang kolektibong opinyon ng Kazakhstan tungkol sa nangyayari sa Ukraine ay may malaking papel sa nakita natin sa OMS. Pero ang mga naging bunga ng pananakop ni Putin hanggang ngayon ang tunay na dahilan sa mga kilos ni Tokayev. Habang umuusad ang digmaan, nagsimulang magbago ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Russia at Kazakhstan. Hindi namin sinasabi na mas makapangyarihan na ngayon ang Kazakhstan sa dalawa. Hindi naman. Pero ang Kazakhstan ay naging isang kasosyo na dati maganda lang na mayroon. Ngunit ngayon ay naging ganap na mahalaga para sa kaligtasan ng Russia laban sa Ukraine. Alam ni Tokayev na may hawak na siyang alas at ang pinakamalinaw na halimbawa ng alas na yon ay makikita sa mga kamakailang hiling ng Russia sa Kazakhstan para tulungan sila sa lumalalang problema nila sa gasolina. Habang mas maraming refinery ng Russia ang nasusunog at patuloy na winawasak ng Ukraine ang mga fuel truck at tanker sa lahat ng sinakop na teritoryo, nalubog ang Russia sa isang krisis sa gasolina. Si Putin, na parang nagmamakaawa, ay lumapit sa Kazakhstan noong katapusan ng Hunyo para humingi ng 50,000 toneladang gasolina upang matulungan silang mabawasan ang napakahabang pila sa mga gasolinahan sa buong Russia. Hindi agad pumayag ang Kazakhstan at sumang-ayon lamang sa mga hiling ni Putin mga 1 linggo matapos itong iparating. Ngunit sa sandaling yon, dalawang bagay ang naging malinaw kay Tokayev. Una, tinitingnan pa rin ng Russia ang Kazakhstan bilang nakababatang kapatid na pwedeng pigain anumang oras na kailangan kahit pa makasama ito sa Kazakhstan mismo. At pangalawa, desperado na ang Russia. Kailangan talagang desperado sila kung humihingi sila ng gasolina gayong ang buong bansang Russia ay nakasentro sa langis. Ito ang tinutukoy nating leverage. Alam ni Tokayev na kailangan ni Putin ang Kazakhstan. Siyempre, kailangan din ng Kazakhstan ang Russia. Marami sa langis na ibinibenta ng Kazakhstan ay dumadaan muna sa mga pipeline ng Russia at saka pa lang napupunta sa ibang mga customer. Pero ang pagiging mahalaga sa Russia ay may mga benepisyo rin. Isa na rito ang kakayaang umupo sa harap ni Putin at sabihin sa kanya ng harapan na walang saysay ang kanyang pananakop sa Ukraine. At panahon na para tapusin niya ang kanyang digmaan. Bukod pa rito, ang mga pahayag ni Tokayev ay nagsisilbing pagkilala sa isang katotohanang naging napakalinaw na. Ang Ukraine ay isang napakadelikadong bansa. Gusto ng Kazakhstan na matapos na ang digmaan sa Ukraine. Habil kailangan din itong harapin ang epekto ng mga drone strike na nakakaapekto sa kakayaan nitong magbenta ng fuel at langis. Hindi direktang tinatamaan ng Ukraine ang Kazakhstan. Magiging isang diplomatikong pagkakamali yon sa isang bansang tila handang suportahan ang karapatan ng Ukraine na maging isang soberanong bansa. Pero ang ginagawa ng Ukraine ay tinatarget ang infrastruktura ng langis na inaasahan ng Kazakhstan na nabanggit natin kanina. Iniulat ng Moscow Times na ang sunod-sunod na drone strike ng Ukraine kamakailan sa Black Sea at Sea of Azov, lalo na ang mga pag-atake sa terminal ng Caspian Pipeline Consortium, ay napilitang magbawas ng araw-araw na produksyon ang mga kumpanya ng langis ng Kazakhstan. Bagaman inilarawan ito bilang isang purong technical na desisyon, isa na namang paalala ito sa Kazakhstan
ng digmaan ni Putin ay nakakasama sa bansa. Regular ding anatake ng Ukraine ang Novorossiysk na isang daungan sa Black Sea. Ngayon, ang taguan ng mga natitirang bahagi ng Black Sea Fleet na pinalayas mula sa kanilang tradisyonal na base sa Sebastopol Port ng Crimea, ang Novorossiysk ay isa ring komersyal na daungan. Mulay, dumadaloy dito ang langis. Kabilang na ang ilan mula sa Kazakhstan at nagdudulot ito ng dagdag na abala na ayaw ni Tokayev na siyang sumalo para kay Putin. Pagkatapos ng lahat, ang Kazakhstan ay katulad din ng Russia sa isang aspeto. Ang sektor ng langis at gas nito ay napakahalaga sa kalusugan ng ekonomiya ng Kazakhstan. Iniulat ng Forbes na ang benta ng enerhiya ay bumubuo ng mahigit 30% ng gross domestic product ng Kazakhstan at sumasaklaw sa higit 75% ng mga export ng bansa. Kung magpapatuloy ang paglipad ng mga drone ng Ukraine sa mga daungan at terminal na kailangan ng Kazakhstan para maibenta ang kanilang produkto, magdudulot ito ng paghihirap sa ekonomiya para sa mga tao ng bansa. Kaya mas nagiging malinaw ang mga motibo ni Tokayev. May elemento ng pagsasamantala sa impluwensya ng Kazakhstan. Pero sa huli, ginagawa lang ni Tokayev ang dapat niyang gawin, ang pangalagaan ang Kazakhstan. Kapag sinabi niya kay Putin na panahon na para tapusin ang digmaan, ginagawa niya ito dahil alam niyang hindi mananalo ang Russia. Hindi sa paraang gusto ni Putin na manalo. At habang patuloy na sumusugon si Putin sa walang katapusang bangin ng sarili niyang ambisyon, hindi muling magiging normal ang buhay sa Kazakhstan. Ang Kazakhstan ang problema ni Putin, pero lampas pa sa lahat ng dahilan kung bakit ginawa ni Tokayev ang kanyang ginawa, may mas malaking issue pang umuusbong para sa leader ng Russia. Ang isyong yon ay nauuwi sa isang bagay na nabanggit natin kanina, na sinusubukan ng Kazakhstan na maging kaibigan sa mas maraming bansa hanggat maaari. Ang digmaan sa Ukraine ay tumagal na ng matagal, kaya hindi na opsyon ang makisama sa lahat ng panig. Ang multi-vector foreign policy ng Kazakhstan ayon sa Common Space ay paulit-ulit nang nasubok nitong nakaraang kalahating dekada, maging dahil man ito sa digmaan ng Russia, Operation Epic Fury, o sa unti-unting pagpasok ng impluwensya ng China sa gitnang Asya. Ngayon, napipilitan na ang Kazakhstan na pumili ng panig. Ipinakita ng Hulyo 25 kay Putin ang isang mahalagang bagay. Hindi magiging panig ng Russia ang pipiliin ng Kazakhstan. Balikan natin ang isa sa mga mas kawili-wiling bahagi ng maikling talumpati ni Tokayev. Narinig mo na ito kanina. Sinabi ni Tokayev kay Putin na nakatanggap siya ng maraming senyales mula sa mga panig sa Estados Unidos at Europa tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kampanya ng Russia. Ang misteryo dito ay may kinalaman sa kung ano ang mga senyales na yon. Napag-usapan na natin na may impluwensya ang Kazakhstan sa Russia, habang may impluwensya naman ang kanluran sa Kazakhstan. Alam ng mga leader ng Amerika at Europa na ang Kazakhstan at ang buong gitnang Asya ay may mga kahinaan pagdating sa enerhiya, dahil umaasa sila sa Russia bilang tagapamagitan ng kanilang langis papunta sa ibang bahagi ng mundo. Kapag nagsasalita si Tokayev tungkol sa pagtanggap ng mga signal, maaaring nagpapahiwatig siya na pinapaalam na sa kanya ng mga leader ng kanluran na kailangan na niyang simulang gipitin si Putin. O baka sila na mismo ang gumamit ng sarili nilang impluwensya. Maaaring hindi na nila bilhin ang langis ng Kazakhstan. Ang Kazakhstan ngayon ang ikatlong pinakamalaking tagapagtustos ng langis ng European Union. Kaya maaaring may mga bantang ginagawa tungkol sa kung paano mawawala lahat ng iyon kung hindi maglalagay ng presyon si Tokayev. Ito ay haka-haka lamang, syempre. Nagbigay lang ng pahiwatig si Tokayev tungkol sa impluwensya ng kanluran at maaaring mas hindi nakasama ang impluwensyang yon. Pagkatapos ng lahat, noong katapusan ng Hunyo, nakakuha ang Kazakhstan ng $12 bilyong na mga kasunduan sa European Union. Karamihan dito ay umiikot sa pagbili ng 50 Airbus na pampasaherong eroplano mula sa EU. Kaya marahil, hindi kinukumbinsi ng Europa si Tokayev. Sa halip, maaaring naaakit ang leader ng Kazakhstan sa lahat ng bagay na maaaring ibigay ng kanluran sa kanyang bansa na hindi kayang ibigay ng pagod sa digmaan at mabigat na pinatawan ng parusa na Rusya. Muli, ito ay pawang haka-haka lamang. Ngunit makikikita ni Putin ang pattern na lumilitaw sa mga pangyayaring ito at malalaman niyang nagsisimula ng mawala ng impluwensya ang Russia sa Kazakhstan. Ang bansang naglakad sa alambre ay tila handa ng tumalon at papunta ito sa kanluran. Nagdadagdag pa ang GIS ng isa pang balakid na maaaring makagulo sa mga pangyayari. Ang Kazakhstan ay lalo pang tumitingin sa China bilang mamimili ng kanilang langis. Sa katunayan, dalawa lang ang ruta ng paghahatid ng langis ng Kazakhstan na hindi dumadaan sa Russia. Isa rito ay sa pamamagitan ng pipeline na nag-uugnay sa probinsya ng Atasio ng bansa papuntang Xinjiang sa China. Ang pipeline na iyon ay nagdala ng 1.2 milyong tonelada ng krudong langis sa China noong 2024 na nagpapakita ng kakayahan ng Kazakhstan na humiwalay mula sa Russia. Marami pang kailangang gawin, syempre. Pero ang Sina, na halos walang sariling produksyon ng langis, ay higit pang handang magtayo ng kinakailangang infrastruktura para sa langis. At para sa pagkakataong, palawakin ang impluwensya nito sa gitnang Asya sa kapinsalaan ng Russia. Unti-unti nang lumalabas ang buong larawan at sa ngayon, malinaw na nasilo ni Putin ang sarili niya sa isang mapanganib na laro na hindi naman niya kailangang pasukin kung hindi niya sinalakay ang Ukraine. Lahat ng nangyayari ngayon sa Kazakhstan, mula sa lumalakas na impluwensya ng Ukraine, kanluran at Sina, hanggang sa lakas ng loob ng leader ng bansa na umupo sa harap ni Putin at pahiyain siya, ay lahat bunga ng pananakop ni Putin na tumagal ng halos kalahating dekada. Mas mahina na ngayon ang Russia kaysa noong 2022. Mas mahina talaga. Ang mga ginawa ni Putin ay bumalik sa kanya sa anyo ng isang kaalyado na nagsasabing panahon na para magdeklara ng kapayapaan dahil wala namang saysay ang kanyang digmaan. Naiparating na ni Tokayev ang mensahe. Pero makikinig kaya si Putin? Kahit gaano siya nabigla sa nangyari sa Omsk, malabong itulak ni Putin ang kapayapaan dahil lang sinabi ni Tokayev na panahon na. Huwag ninyo kaming maintindihan ng mali. Dapat makinig si Putin.
Pero, gaya ng itinuturo ng Verkangelis ng Croatia sa pamamagitan ng Kiev Post, hindi si Putin ang tipo ng makatuwirang tao na makikinig sa mga kaalyado niyang nagsasabing panahon na para tumigil. Ang pagtanggap sa kasalukuyang kalagayan ay nangangahulugan ng pagkilala sa soberanya ng Ukraine na magiging katumbas ng tagumpay ng Ukraine at hindi ng Russia. Hindi matatanggap yon ni Putin. Hindi titigil si Putin hanggat hindi siya napipilitang tumigil ayon sa ulat. May ebidensya nito mula sa mga kamakailang pangyayari. Tumanggi si Putin na tanggapin ang anumang uri ng tigil putukan kahit malinaw na nawala na sa Russia ang inisyatiba sa Ukraine at patuloy silang binabanatan sa labanan at ng mga pangmalayong pag-atake ng Ukraine. Habang tayo nag-uusap, may mga usap-usapan na ang Ukraine at Estados Unidos ay gumawa ng bagong panukalang kapayapaan. Gayunpaman, tumanggi ang Kremlin na kilalanin ang panukalang iyon at hindi magbibigay ng komento hanggat wala pa silang konkretong hawak. Malaki ang posibilidad na kung hindi kasama sa panukala ang pagbibigay ng teritoryo ng Ukraine, hindi ito tatanggapin ni Putin. Hindi niya magagawa. Naipit na ang leader ng Russia. Kailangan niyang ipagpatuloy ang labanan sa Ukraine. Kung hindi niya makakamit ang tagumpay na ipinangako niya, magiging mahina siya at maaaring mapatalsik sa pwesto. Pero kung ipagpatuloy niya ang labanan, mas marami pang kagaya ng ginawa ni Tokayev ang mangyayari. Dahil hindi lang Kazakhstan, kundi pati na rin ang ibang bansa sa gitnang Asya ay mag-aanyaya ng mas maraming impluwensya mula sa kanluran o silangan. Kaya ano ang gagawin ni Putin? Sasaktan niya ang sarili niya o sasaktan niya ang Rusya? At sa huli, walang mas mahalaga kay Vladimir Putin kundi ang taong nakikita niya sa salamin. Kaya tatanggapin na lang niya ang pagkawala ng isa pang kaalyado at sa paggawa nito, sisirain niya ang Russia sa mga darating na taon na hindi na niya aabutan. Ito ang tunay na babala ni Tokayev, pero hindi makikinig si Putin. Dapat sana. Ang nangyayari sa Kazakhstan ay sintomas lang ng isang tumor na hugis Putin na nagpapabulok sa Russia hanggang sa pinakaugat nito. Kakagawa lang ang Europa ng pinakamalaking hakbang militar mula noong Cold War. Isang hakbang na nagkakahalaga ng $50 bilyong na may epekto na lampas pa sa mga larangan ng digmaan sa Ukraine. Isang hakbang nagdulot ng matinding pagkabigla hanggang Moscow, hanggang sa mesa mismo ni Vladimir Putin at nagpapahiwatig ng isang dramatikong pangmatagalang pagbabago sa estratehiya ng seguridad ng Europa. Habang sinusubukan ng kontinente na palakasin ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili laban sa mga susunod na pananakop, kasabay ng pagbawas ng matagal ng pag-asa sa walang kapantay na lakas militar ng Amerika. Para sa Rusya, hindi lang ito basta masamang balita. Ito ang pinakamasamang bangungot ng bansa na naging totoo. Pero bago natin talakayin ang mga implikasyon, alamin muna natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ang 2026 NATO Summit ay ginanap sa Ankara, Turkey noong ika-7 hanggang ika-8 ng Hulyo. Maraming mga pinuno ng estado at pamahalaan ang dumalo, kasama ang iba pang mga opisyal, kabilang si NATO Secretary General Mark Rutte at ang mga presidente at punong ministro ng iba't ibang bansa na miyembro at hindi miyembro ng NATO. Isa sa mga pinakamalalaking pangalan sa listahan ng mga panauhin ay si punong ministro ng Britanya, Sir Keir Starmer, na nagsilbing PM mula pa noong 2024. Ngunit inihayag ang kanyang pagbibitiw noong huling bahagi ng Hunyo. Ibig sabihin, ang Ankara Summit ang magiging huling pagdalo niya sa isang malaking pagpupulong ng NATO. At malinaw na nagpasya siyang magpaalam ng may dating noong ika-8 ng Hulyo. Ibinunyag ni Starmer na mangungguna ang UK sa isang matapang na bagong inisyatiba ng Europa upang paunlarin ang kakayahan sa malayo ang tumpak na pag-atake sa buong Europa. Sa isang anunsyong inilathala sa website ng pamahalaan ng Britanya, sinabi ng punong ministro, "Determinado akong tiyakin ang kaligtasan ng UK at ng ating mga kaalyado. At para magawa yon, kailangan nating magsikap upang makapaghatid ng mas matatag, mas Europeyong NATO. Nakikipagtulungan na ang UK sa mga katuwang upang paunlarin ang natatanging kakayahan na magbibigay sa ating sandatahang lakas ng kakayahang magtanggol at pumigil sa banta sa libu-libong kilometro mula sa harapan." Ngunit ang inisyatibang ito na pinangungunahan ng UK ay magpapalawak pa ng ating kooperasyon. Pinagbubuklod ang mga kaalyadong Europeo upang matiyak na mananatiling ligtas at protektado ang NATO sa mga darating na taon. Ipinunto pa ng pamahalaang Briton na si Starmer ang mangungguna sa pagpupulong ng mga pinuno mula sa 12 iba't ibang bansang Europeo upang talakayin ang mga detalye ng inisyatiba bago matapos ang summit. Bukod sa UK, ang mga bansang kalahok ay Denmark, Estonia, Finland, Pransya, Alemanya, Netherlands, Norway, Romania, Espanya, Sweden at Turkey. Naglabas sila ng magkasanib na pahayag ilang sandali matapos ang anunsyo ni Starmer na nagsasabing nangako kaming paigtingin at palalakasin pa ang kakayahan ng alyansa sa pagpigil at depensa. Partikular naming kinikilala ang pangangailangan palakasin ang aming kakayahan sa Deep Precision Strike o DPS. Kaya naman kinikilala namin ang pangangailangang aktibong mamuhunan sa mga kakayahang ito at pabilisin ang pagbili at paghahatid. Kabilang nga ang mga inisyatibang multinasyonal. Sama-sama kaming nagpasya na mamuhunan ng $50.66 na bilyong sa DPS sa susunod na 10 taon. Iyan ang pangunahing balita. $50 bilyong na ilalaan lamang para sa mga kakayahan sa Deep Precision Strike sa loob ng susunod na dekada. At nagsimula na ang pamumuhunan na yan. Ang UK ay naglaan na ng 3 bilyong libra, mahigit $4 na bilyong para sa sarili nitong mga programang pangmalayuang opensiba. Kasama diyan ang 770 milyong libra o $1 bilyong para sa isang pinagsamang programa para sa mga sandatang stealth at hypersonic. Kasama ang Alemanya na layuning lumika ng isang bagong missile na inilulunsad mula sa lupa na may saklaw na higit sa 2,000 kilometro o 1,250 milya. $1.4 bilyong libra o
1.9 bilyong dolyar ay nakalaan din para sa Stratos, isang trilateral na programa kasama ang Italia at Pransya na layuning lumikha ng kapalit ng Storm Shadow missile na matagumpay na nagamit ng Ukraine sa kanilang digmaan laban sa Russia. Dalawa lang ito sa mga halimbawa. Kung isasama ang kabuuang pondo para sa programang ito at ang katotohanang tatagal ito ng 10 taon, maaari itong magresulta sa pagbuo ng iba't ibang karagdagang sistema ng missile na magpapalawak ng husto sa kabuuang arsenal ng Europa at magpapalakas ng malaki sa kanilang kakayahan sa malayuang opensiba at pagpigil. Madaling maintindihan kung bakit nararamdaman ng Europa na ngayon ang tamang panahon para gumawa ng ganitong kalaking hakbang. Ang una at pinakahalatang dahilan ay ang digmaan sa Ukraine. Sa mga dekada matapos ang pagtatapos ng Cold War, maraming bansa sa Europa ang labis na nagbawas ng kanilang gastusin sa depensa tulad ng Alemanya at ng United Kingdom. Ginawa nila ito dahil naniwala silang tapos na ang panahon ng malalaking labanan. Ang mga labanan sa mga larangan ng digmaan sa Europa ay tapos na. Hindi nila maisip na magkakaroon pa ng digmaan na malapit sa kanilang tahanan. Kaya gumawa sila ng tila makatuwirang desisyon na bawasan ang paggasto sa depensa. Siyempre, bakit ka mag-aaksaya ng pera sa paggawa ng mga tangke at pagbabayad ng sweldo ng daan-daang libong sundalo kung mukhang malabong magkaroon ng digmaan? Pagkatapos, dumating ang 2022. Nilusob ng Rusya ang Ukraine at ang mga matagal ng paniniwala tungkol sa walang hanggang kapayapaan sa buong kontinente ng Europa ay gumuho na parang marupok na baraha. Napagtanto ng Europa na hindi na ito maaaring kumilos, na parang imposibleng mangyari ang isang malaking konbensyonal na digmaan. Dahil dito, tumaas ang paggasta para sa depensa at nagsimula ng mga bagong inisyatiba sa seguridad sa buong kontinente kung saan nangunguna ang mga bansa tulad ng Poland at Germany. Ngunit hindi lang basta tumutugon ang Europa sa digmaan sa Ukraine. Maingat nilang pinagmamasdan ito. Tinitingnan kung paano ang Ukraine, isang bansang inaakalang mas mababa sa Russia sa lahat ng pangunahing sukatan ng militar, ay nagagawang ipagtanggol ang sarili nito ng matagumpay. At natututo sila ng mahahalagang aral sa proseso, lalo na tungkol sa kahalagahan ng mga long-range precision strike. Gumamit ang mga puwersa ng Kyiv ng mga long-range drone at missile para magdulot ng kaguluhan sa mga sinakop na teritoryo at malalim sa mga rehiyon ng Russia. Pati na rin ang pagsira ng mga logistics node, pagputol ng mga supply line, pagpapasabog ng mga imbakan ng bala at pag-atake sa mga command center, mga pabrika ng militar, paliparan at mga refinery ng langis. Napatunayan na ito bilang isa sa pinaka-epektibong taktika ng Ukraine pagdating sa pagbago ng takbo ng labanan at pagdulot ng pinakamalaking pinsala sa kalaban sa pinakamaikling panahon. Kung sakaling lumawak pa ang digmaan lampas sa mga hangganan ng Ukraine at umabot sa mga bansa tulad ng Poland o mga bansang Baltiko, kailangan sundan ng natitirang bahagi ng Europa ang halimbawa ng Kiev na gamitin ng matalino at episyente ang mga long-range precision weapons para tamaan ang Russia kung saan ito pinakamasasaktan. Isa pang hindi mapag-aalinlangan ng dahilan sa likod ng desisyon ng Europa na bumuo ng deep strike weapons ay may kinalaman sa Estados Unidos. Ang Estados Unidos ang pinakamalakas na military superpower sa buong mundo at kahit na may 32 bansa sa NATO, matagal nang ang Amerika ang nagbibigay ng karamihan sa lakas ng buong alyansa. Malakay ang naging pagdepende ng mga bansang Europeo sa US, hindi lang para sa proteksyon at mga garantiya sa seguridad, kundi pati na rin sa aktwal na kagamitang militar, lalo na pagdating sa mga high-end na teknolohiyang militar na napakahalaga sa makabagong digmaan, gaya ng satellite, software at mga advanced na fighter jet. Ilang taon nang halos walang ibang pagpipilian ng Europa, kundi bumili mula sa Amerika. Ibig sabihin, kung sakaling magkaroon ng digmaan na sangkot ang isang bansang kasapi ng NATO, hindi lang aasa ang mga miyembro ng alyansa sa hukbong Amerikano para protektahan sila, kundi gagamitin din nila ang mga kagamitang at armas na gawa sa Amerika sa sarili nilang sandatahang lakas. Sa maraming paraan, ito ay isang hindi malusog at hindi pang matagalang pagdepende. At nitong mga nakaraang taon, napilitan ang Europa na muling suriin ang pagdepende nilang ito. Sa ilalim ni Pangulong Donald Trump, hinikayat ng US ang mga bansang Europeo sa NATO na maglaan ng mas malaking pondo para sa kanilang mga militar, na lahat ng miyembro ng alyansa ay sumang-ayon na gumastos ng 5% ng kanilang GDP para sa depensa at seguridad pagsapit ng 2035. Nagsikap din ang mga lider ng Europa na pag-iba-ibahin ang kanilang mga pamumuhunan, tulad ng pagbili ng Poland ng mga tangkeng K2 mula sa South Korea, habang pinapalakas ang kanilang sariling industriya ng depensa at nagsusulong ng mga bagong proyekto kasama ang kanilang mga karatig bansa. At ito, ibinabalik tayo sa 50 bilyong dolyar na Deep Strike Initiative na sa ngayon ay pinakamalaki at pinakamagandang halimbawa ng sama-samang pagtitiyak ng Europa na babawasan ang pag-asa sa US at mas titindig para sa sarili kaysa dati. Hindi ibig sabihin nito na pinuputol ng Europa ang ugnayan nito sa Amerika o nabalak nitong itigil ang pamumuhunan sa mga kagamitang militar ng US. Isa lang itong usapin ng pagiging hindi ganong umaasa at mas handang ipagtanggol ang sariling interes. Isa rin itong malinaw na mensahe para sa Moscow, gaya ng sinabi ni Yvette Cooper, kalihim ng ugnayang panlabas ng UK. Sa pamamagitan ng kakayahang magsagawa ng deep precision strike, magagawa ng UK at ng ating mga kaalyado na tamaan ang mga mahahalagang target militar at ang mga logistikang nagpapatakbo sa mga hukbo. Mapipigilan natin ang sinumang mananakop at mapapalakas ang ating magkasanib na seguridad. Sa Ankara, nagpapadala tayo ng malinaw na mensahe kay Pangulong Putin. Mas malakas na ang NATO, mas Europeo at handang ipagtanggol ang ating mga mamamayan laban sa pangmatagalang banta na dulot niya at ng Estadong Ruso.
Ngayon, matagal nang may mga usap-usapan na si Putin ay may balak na lampasan ng Ukraine at maaaring napaplano ng mas malawak na pag-atake sa iba pang bahagi ng Europa sa mga darating na taon. Ang anunsyong ito ay maaaring sapat na upang ipagpaliban ng walang tagdang panahon ang mga planong iyon. Pero bago namin ipaliwanag kung bakit, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang The Military Show upang ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kaya kung bago ka rito, pindutin mo ang subscribe para hindi mo ma-miss ang mga susunod na mangyayari. Ngayon, tiyak na nagdulot ang alarma sa loob ng Kremlin ang buong anunsyo ng UK. Pero ang bahagi na talagang dapat ikatakot ni Putin ay ang pagbanggit ng mga bagong stealth at hypersonic na sandata na may abot na higit sa 2,000 kilometro. Hanggang ngayon, marami sa pinakamagagaling na missile ng Europa ay nahihirapan sa parehong problema, limitadong abot. Ang Storm Shadow halimbawa ay kayang kumama sa mga target hanggang 550 kilometro o 342 milya ang layo. Ang Taurus KEPD 350 ay may ipinagmamalaking katulad na pinakamataas na abot na nasa 500 kilometro o 310 milya. Samantala, ang MBDA Meteor ay kayang maglakbay ng hanggang 200 kilometro o 120 milya mula sa pinagmulan ng paglulunsad. Lahat ng ito ay mga advanced na missile na may maraming natatanging katangian at benepisyo, pero ang kanilang tunay na gamit sa totoong mundo ay limitado dahil hanggang doon lang ang kaya nilang abutin. Sa isang haka-hakang digmaan laban sa Rusya, limitado lang ang magiging gamit ng mga ganitong sandata. Halimbawa, hindi magiging posible para sa Europa na atakihin ang mga sentrong lohistikal at infrastrukturang militar sa malalalim na bahagi ng mga rehiyon ng Rusya gamit lang ang mga Storm Shadow at Taurus na missile. Kapag nagsimulang magbunga ang bagong programang ito, magbabago ang lahat. Sa pagkakaroon ng hypersonic na long-range na missile, maaaring makita ng Europa ang napakaraming bagong target na abot kaya na nilang tamaan. Kasama sa mga target na yon, ang mga sentro ng command ng Rusya, mga base ng himpapawid, mga network ng transportasyon, mga pasilidad ng paggawa ng militar, at mga partikular na estratehikong asset tulad ng mga fleet ng bomber at mga sistema ng depensa sa himpapawid. Dahil ang mga ito ay mga precision weapon na may eksaktong katumpakan at napakaliit na margin ng pagkakamali, magiging posible para sa mga bansa ng NATO sa Europa na maglunsad ng kanilang mga misil mula sa mga lugar tulad ng Polonya, Romania o mga estado ng Baltiko, patungo sa mga target sa buong kanlurang Rusya, buburahin ang mga asset at infrastruktura ng kalaban sa mapa sa isang iglap lang. Kung isipin natin ang isang haka-hakang pagsalakay sa Baltiko, halimbawa, kung saan tatawid ang mga puwersa ng Rusya sa hangganan papuntang Estonia o Latvia, magkakaroon ng Europa ng mga sandatang kailangan nito. Hindi lang para ipagtanggol ang mga lugar na yon, kundi para guluhin ang lohistika ng Rusya at parusahan ang agresyon ni Putin. Maari nitong targetin ang mga ruta ng supply, mga lugar ng pagtitipon, mga imbakan ng bala at punong himpilan na malayo sa harapan, na magpapahirap at magpapamahal sa Rusya na ipagpatuloy ang labanan. Kapag hindi na magamit ang mga rail hub, nasira ang mga tulay at nasusunog ang mga paliparan. Halimbawa, mas mahihirapan ang mga puwersa ng Kremlin na maglipat ng mga tropa, armas, bala, pagkain at gasolina papunta sa harapan. Dahil dito, mas mahihirapan ang hukbo ng bansa na sumulong, habang mas mapapadali naman para sa mga bansang sinakop na ipagtanggol ang kanilang sarili. Dahil napakalaki ng papel ng lohistika sa makabagong digmaan, ang tuloy-tuloy na mga pag-atake na ganito ay maaring tuluyang pumilit sa Rusya na talikuran na lang ang digmaan at iurong ang kanilang mga puwersa. Pero hindi naman kailangang umabot pa sa ganung punto dahil posibleng ang pinakamahalagang papel ng mga bagong European na missile na ito ay hindi tungkol sa pambobomba ng mga airbase o pagsabog ng mga linya ng supply. Tungkol ito sa pananakot o pagpigil. Maaring hindi na nga kailangan ng Europa na magpakawala ng kahit isang missile nila. Ang simpleng pagmamay-ari lang nito ay maaring sapat na para pigilan ng Rusya na gumawa ng anumang agresibong hakbang laban sa alyansang NATO o sa European Union. Sa matagal na panahon, si Putin ay nasa malakas na posisyon. Ginugol niya ang maraming taon na trilyong rublo sa pagtatayo ng isa sa pinakamalalaking hukbo sa mundo. Habang ang mga bansang Europeo ay nagtuon ng kanilang pondo sa ibang bagay, patuloy na nagbuhos ang Rusya ng napakalaking halaga ng pera sa mga tangke, missile at drone. Habang ibinenta ng Europa ang kanilang mga lumang tangke at armored vehicles sa mga umuusbong na bansa, inimbak ng Rusya ang mga kagamitang mula pa sa panahon ng Soviet sa malalaking bodega. Habang humina ang mga militar ng Europa, lalong lumakas ang sa Rusya. Kailangan pa ring harapin ni Putin ang banta ng aksyon mula sa US kung magpasya siyang atakihin ang NATO, pero alam niyang mahihirapan ang Europa na ipagtanggol ang sarili nito ng mag-isa. Ito rin ang dahilan kung bakit kumalat ang mga sismis at ulat itong mga nakaraang taon tungkol sa plano ng leader ng Kremlin na salakayin ang Baltics o iba pang bansang Europeo tulad ng Finland o Poland. Ang tanging tunay na pampigil na maituturo ng Europa ay ang Amerika dahil ang sarili nitong mga hukbo ay naging magkakahiwalay at kulang sa pondo. Sa kabutihang palad, nagsisimula na itong magbago. Kung ang 12 bansa na kasali sa bagong inisyatibong ito ay makakatupad sa kanilang 10 taong deadline o mapapabilis pa ang kanilang pagsisikap na makagawa ng mga bagong misil sa susunod na 5 o 6 na taon, magagawa na rin nilang ipagtanggol ang kanilang
soberanya at pigilan ang agresyon ng Russia nang sila-sila lang. Dahil kung alam ni Putin na may malaking imbakan ng mga long-range na misil ang Europa na handang burahin ang kanyang mga logistics, punong himpilan at depensa sa impapawid anumang oras, biglang hindi nagaanong kaakit-akit ang ideya ng pagsalakay sa Europa. Tulad ng sinabi ni Dan Jarvis, ang kalihim ng depensa ng UK, gumagawa tayo ng mga sandata ng hinaharap upang mapanatiling ligtas ang UK at NATO sa mga darating na dekada, suportado ng bilyon-bilyong libra at nakikipagtulungan sa ating pinakamalalapit na kaalyado sa Europa. Ang bago nating hanay ng mga sandatang pangmalayuang presisyong pag-atake ay magbibigay sa ating mga puwersa ng kakayahang tamaan ang mga target na daan-daang kilometro ang layo ng may mataas na katumpakan na magpapalakas sa NATO at magpapahina ng loob sa ating mga kalaban. At hindi lang ito tungkol sa mga sandatang pangpresisyong pag-atake dahil ang Europa ay gumagawa ng mas marami pa kaysa sa paggawa lang ng mga bagong misil. Gumagawa ito ng maraming hakbang para palakasin ang depensa nito, gawing mas Europeo ang NATO at bawasan ang pag-asa nito sa Estados Unidos. Ang mga inisyatibong ito ay nakapaloob sa mas malawak na balangkas ng proyektong Readiness 2030 ng European Commission. Ang pangunahing layunin ng proyektong ito ay makamit ng Europa ang kahandaang militar at kasarinlan pagsapit ng 2030. Napaka-ambisyoso nito at may ilang eksperto na ang nagbabala na maaring masyadong maaga ang deadline na 2030 para makamit ng Europa ang tunay na autonomya. Ang ulat ng Sparta 2.0 halimbawa na inilathala ng Kiel Institute for the World Economy ay binanggit na mangangailangan ito ng humigit kumulang kalahating trilyong dolyar. Bukod pa sa perang ginagastos ng Europa sa mga proyektong pangdepensya nito upang matugunan ang 10 mahahalagang kakulangan sa kasalukuyang kakayahan ng militar ng kontinente. Ngayon, isa sa mga pinakakagyat na kailangan tugunan ay ang kakulangan sa command at control dahil wala pang sariling sistema ang Europa na katulad ng Palantir na napakahalaga sa makabagong mga operasyong militar. Isa pang kakulangan ay ang kawalan ng kakayahan ng kontinente na gumawa ng mga autonomous na sistema sa malakihang produksyon. Hindi lang basta bumibili ng libu-libong drone, kundi ang kakayahang makagawa ng milyon-milyon nito bawat taon. Mayroon ding ilang mga kakulangan na may kaugnayan sa air defense dahil ang produksyon, bala at mga stock sa kategoryang ito ay seryosong kulang sa buong Europa at marami pang kailangan gawin ng kontinente pagdating sa military cloud at combat AI, strategic transport at electronic warfare. Ang labis na pag-asa sa mga Amerikanong Tomahawk at JASSM missiles ay nangangahulugan na may kakulangan din ang Europa sa kakayahan nitong magsagawa ng precision deep strike. Gayunpaman, ang kakulangang iyon ay tinutugunan na ng bagong inisyatiba na nagkakahalaga ng 50.66 na bilyong dolyar. At ilan pa sa mga nabanggit na issue kanina ay aktibong tinutugunan na rin. Ilang mga bansa ang gumagawa ng mga bagong air defense system halimbawa, habang ang iba naman ay nagsasaliksik ng mga bagong teknolohiya para sa reconnaissance satellite, mga surveillance system at integrasyon ng command at control. Hinihikayat din ng mga mayakdaan ng Sparta 2.0 ang mga bansa na bumuo ng matitibay na nangungunang koalisyon na angkop sa kanilang mga partikular na lakas. Ang mga bansa tulad ng Pransya, Polonia at UK halimbawa ay maaaring manguna sa mga estratehikong programa, mga konbensyonal na kakayahang pangmalayuan at mga talakayan tungkol sa nuclear policy. Habang ang mga bansa sa Hilagang Europa at mga estado ng Baltiko ay magpupokus sa seguridad sa dagat at electronic warfare. At ang Alemanya naman ay maaaring mangguna pagdating sa air defense at mga teknolohiya laban sa drone. Binangit din sa pag-aaral na kahit na tila napakalaki ng mga hamon na kinakaharap ng Europa, wala sa mga ito ang hindi kayang lampasan at hindi rin kinakailangang taon ang gugulin para malutas ang mga ito. At ang pinakamalinaw na patunay niyan ay makikita sa Ukraine. Pinasok nito ang digmaan laban sa Russia na may medyo mahinang militar at maliit na budget para sa depensa at isang industriya ng depensa na karamihan ay nakatuon sa pag-export ng mga produkto sa ibang bansa kaysa sa pagpapalakas ng sarili nito. Lumipas ang ilang taon at ang Ukraine ay isa na sa mga military superpower ng Europa. Ang kanilang militar ay kayang makipagsabayan sa Russia. Ang kanilang industriya ng depensa ay lubos na umunlad at lumawak at naging isa na silang nangunguna sa buong mundo pagdating sa drone warfare. At ngayon, gumagawa na sila ng sarili nilang mga depensa at mga sistema ng armas. Kabilang nga ang mga long-range missile tulad ng Long Neptune at Flamingo. Gumawa pa nga ang Ukraine ng sarili nitong Palantir style na cloud-based situational awareness at battlefield management system, Delta, sa loob lamang ng 18 buwan na ngayon ay kinikilala bilang isa sa pinakamahuhusay na sistema ng ganitong uri sa labas ng US. Kung kaya ng isang bansa na may limitadong pondo na gawin ang lahat ng iyon sa wala pang kalahating dekada, hindi natin masasabi kung gaano kalaking progreso ang kayang gawin ng buong Europa kung pagsasamahin nila ang kanilang talino, kapital at mga yaman. Gagamitin ang mga natutunan mula sa digmaan sa Ukraine at gagawin ang mga kinakailangang pagbabago para maiwasan na mangyari ulit ang ganitong bagay sa hinaharap. Kaya, kahit na tinatayang abutin ng 10 taon. Ang bagong plano para sa mga misil, maaari tayong makakita ng ibang-ibang Europa sa kalahati ng panahong yon, habang patuloy na isinusulong ng kontinente ang mas matibay na depensa at kakayahang pumigil. Sa madaling salita, kung talagang may plano si Putin para salakayin ang Baltics o sakupin ang Poland, anuman ang pagkakataon na meron siya noon ay malapit ng tuluyang magsara magpakailanman. Hindi na lihim na nagkaroon ng kaguluhan sa matataas na antas ng militar ng Ukraine nitong mga nakaraang linggo. Wala na si dating Defense Minister Mikhailo Fedorov. Mukhang natanggal siya matapos matalo sa isang labanan ng kapangyarihan laban sa Commander-in-Chief ng sandatang lakas ng Ukraine.
si Alexander Sirski. Dapat nating sabihin na dating Commander-in-Chief. Wala na rin si Sirski. Biktima siya ng matinding reaksyon habil sa pagtanggal kay Fedorov na popular sa masa. Siguradong pinanood lahat ito ni Putin na may malaking ngiti sa kanyang muka. Pero nabura na ang ngiting iyon sa kanyang muka. Kasunod ng kaguluhan ay dumarating ang punto ng pagbabago. May isang alamat na ngayon ang namumuno sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Siya ay isang alamat sa labanan, pinakamasamang bangungot ng Russia, at dumating siya upang pamunuan ang Ukraine sa pagbagsak ng makinarya ng digmaan ng Russia. Dapat talagang mag-alala si Putin. Ipapaliwanag namin kung bakit. Noong Hulyo 24, naging opisyal ng lahat. Ang bagong Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, si Mikhailo Drapachi, ay ipinakilala sa buong mundo. Nagsalialita siya tungkol sa hamon na naghihintay. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong Ukraine. Habang patuloy nilang nilalabanan ang pananakop ni Putin na ngayon ay nasa ika-5 taon na. Nanawagan si Drapachi ng pagkakaisa sa lahat ng aspeto ng militar at idiniklara na magtatrabaho siya para sa resulta at hindi para sa politika. Ilan din sa binanggit ni Drapachi na 4 na prioridad ay ang pagpapalakas ng air defenses ng Ukraine, pagpapataas ng kakayahan ng bansa laban sa Russia, pagpapaunlad at pagpapalawak ng mga sistemang walang tauhan ng sandatahang lakas ng Ukraine, at pagbawas sa lahat ng hindi kailangang burokrasya. Parang si Fedorov ang dating ng lahat ng yan para sa amin. At gaya ng tatalakayin natin mamaya, maaaring ibig sabihin nito na may posibilidad na makabalik sa dati niyang posisyon ang tinanggal na Defense Minister ng Ukraine. Pero sa ngayon, tungkol ito kay Drapachi. Sinabi namin sa inyo na isa siyang bangungot para sa Russia, at para maintindihan kung bakit, dadalhin namin kayo sa timog silangang lungsod ng Mariupol. Noong Mayo 2014, nagtayo ng barikada ang mga pro-Russian separatists para pigilan ang hukbong sandatahan ng Ukraine na mabawi ang kontrol sa lungsod. Nabigo ang barikadang yon. Ang dahilan ay may isang armored vehicle na sumagasa rito sa matinding bilis. Gumawa ng butas sa itinayong harang ng mga separatist. Ang butas na yon ang nagbigay daan sa isa pang armored vehicle na sumunod. At ang mga sundalo sa loob nito ay nagpatuloy upang iligtas ang mga pulis na bihag ng mga separatists sa gusali ng Interior Ministry ng Mariupol. Isa sa mga lalaking nagmamaneho ng sasakyang yon na bumangga sa harang ay si Mikhailo Drapachi. Sa isang insidente, naging bayani si Drapachi. Kumalat sa social media ang video ng kanyang mga ginawa habang tumanggap ng papuri ang batang sundalo dahil sa pamumuno niya sa kanyang unit mula sa isang tila walang pag-asang sitwasyon patungo sa tagumpay. Siyempre, ang isang viral na gawa ng kabayanihan ay hindi sapat na kwalifikasyon para maging Commander-in-Chief ng Ukraine. Gayunpaman, ipinakita ng mga ginawa ni Drapachi noong 2014 sa Ukraine na siya ay isang tao na kayang kontrolin ang mga sitwasyon sa oras ng pangangailangan. Hindi siya interesado na magpigil, lumalaban siya para manalo. Kailangan ng Ukraine yung ngayon, at tuwang-tuwa ang mga sundalo nito sa bagong pagkakatalaga. Walang mas angkop na tao para sa posisyong ito ngayon sa Ukraine. Ayon sa isang sundalo na nakausap ng BBC na nagpapahiwatig na si Drapachi ay higit pa sa isang video niya na binabasag ang barikada gamit ang isang nakabaluting sasakyan. Isa pang hindi pinangalan ng opisyal na nagsalita tungkol sa bagong Commander-in-Chief noong Hunyo 2025 ang nagsabi si Drapachi ay isang medyo batang general. Siya ay may talento. Palagi siyang ipinapadala sa mga lugar kung saan napakahirap ng sitwasyon. Isa pang sundalo, si Artem Kuryakin, ay nagsabi sa Kyiv Independent na si Drapachi ay may malaking respeto sa loob ng militar ng Ukraine. Isang bagay na napakahirap makuha. Malinaw na mas marami pang dapat malaman tungkol sa batang general na ito kaysa sa ipinapakita ng isang video. Ngunit marahil ang pinakamainam na paraan para masukat kung gaano kahalaga ang bagong talagang ito para sa Ukraine ay mula sa mga reaksyon ng mga mananakop na Ruso nang marinig nila ang balita. Nagnanginit-ngit ang mga Ruso. Alam nila na si Drapachi ay isang napakadelikadong tao. Isang ulat noong Hulyo 22 sa Kyiv Independent, bago ang opisyal na pagpapakilala sa general, ang nagbigay diin dito ang Russian military blogger na si Kirill Fedorov na may 500,000 taga-subaybay sa kanyang Telegram channel ay mabilis na nagbabala habang ibinahagi niya ang ngayoy tanyag na video ng armored vehicle. Galit siya sa atin at palagi niya tayong kinamumuhian. Ibig sabihin, susubukan niyang patayin tayo kahit pa may mga moral na hadlang. Ipinahayag ni Fedorov na nagpapahiwatig na si Drapachi ay isang tao na walang awa sa mga Russian na mananakop. May iba namang nagbanggit na ang edad ni Drapachi ay isang issue. Siya ay 43 taong gulang at umangat sa ranggo ng militar ng Ukraine. Nang magsimula ang digmaan, isa siyang komander ng batalyon. May isa pang vlogger na nagsabi na binanggit na ito ay napakamasamang balita para sa Russia. Ibig sabihin nito na nakita ni Drapachi ang mga harapan. Alam niya kung ano ang kailangan at hindi tulad ng kanyang nauna ay sanay siya sa makabagong paraan ng digmaan at hindi sa estilong labanan noong panahon ng Soviet. Ang pangkalahatang opinyon ay mukhang paluluwagin ni Drapachi ang mga limitasyon sa sandatahang lakas ng Ukraine, lalo na sa kanilang mga unit na walang tripulante. At kung mangyari yon, magiging sakuna ito para sa mga tropang Ruso sa lupa. Yon ang sinasabi ng mga Ruso. Pero sa likod ng lahat ng yabang, mga viral na video at takot ng mga Ruso, kailangang itanong ang mga ito. Sino ba talaga si Mikhailo Drapachi? At siya ba ang taong kayang pamunuan ang Ukraine
tungo sa tagumpay laban sa Russia? Simula sa unang tanong na yon, ang isang bagay na tiyak nating alam ay ibang-iba si Drapachi kumpara sa kanyang nauna, si Alexander Sersky. Bagamat 17 taon lang ang pagitan ng kanilang edad, nagmula ang dalawang lalaking ito sa magkaibang paaralan ng kaisipang militar. Mahalaga si Sersky para sa Ukraine. Ang mga taktika ng general na may 4 na bituin ay naging susi noong sinubukan ng Russia na sakupin ang Kiev noong unang bahagi ng 2022. Dahil sa kanya, kaya nagawang malampasan ng Ukraine ang mga mekanisadong kolum na ipinadala ni Putin papunta sa lungsod. Si Sersky rin ang kinikilalang otak sa likod ng kontra-inbasyon ng Ukraine sa Kursk noong Agosto 2024 na naglagay kay Putin sa isang napakasamang posisyon dahil nailantad ang tinuturing na dakilang tagapagtanggol ng Russia bilang isang tao na pumayag na magkaroon ng unang pananakop sa lupaing Ruso mula noong ikalawang digmaang pandigdig. Gayunpaman, si Sersky ay nagsagawa rin ng digmaan sa lalo pang makalumang paraan. Nag-aral noong dekada 80 sa Moscow Military Academy at minsang inakalang magiging isa sa mga susunod na pangunahing komander ng Russia bago bumagsak ang Soviet Union. Hindi kailanman tuluyang nakaalpas si Sersky sa tradisyonal na pananaw ng mga Ruso tungkol sa digmaan. Ang sarili niyang mga sundalo ay nirerespeto at kinatatakutan siya ng pantay. Tinawag siyang ang berdugo dahil sa tila kawalang pakialam niya sa pagkawala ng buhay ng tao. Maaaring tanggap ang ganung pag-uugali sa Russia. Ngunit sa Ukraine, na may mas maliit na populasyon at humaharap sa kalabang mas marami sa kanila, maaaring hindi ang isang berdugo ang tamang tao para sa trabaho. Ang Ukraine ay nakabuo ng bagong paraan ng pakikidigma sa nakalipas na 4.5 taon. Marami sa militar ng bansa ang nadiniwala na ibig sabihin nito ay hindi na napapanahon si Sersky at ang kanyang mga taktika. Sa kabilang banda, si Drapachi ay kumakatawan sa bagong paaralan ng pag-iisip militar ng Ukraine. Malaya mula sa gapos ng Soviet, dala niya ang kombinasyon ng kanluraning pag-iisip at sariling estratehiyang malaki, ang paggamit ng mga drone ng Ukraine. Higit pa siya sa lalaking namuno sa sasakyang sumagasa sa barikada sa Mariupol. Iniulat ng BBC na bumalik siya sa universidad noong 2021 para sa karagdagang pagsasanay sa estratehiya at operasyon. At ginawaran siya ng espada ng karangalan bilang pinakamahusay na estudyante ng universidad sa kanyang pagtatapos. Sa digmaan laban sa Russia, pinamunuan ni Drapachi ang ilang grupong operasyonal na nagtagumpay sa Kherson at sa Dnipropetrovsk, kung saan napalaya ng kanyang mga grupo ang ilang mga pamayanan. Bukod pa sa Kryvyi Rih, kung saan siya at ang kanyang mga sundalo ay nagawang itaboy pabalik ang mga mananakop na Ruso. Sa mga nagdaang taon, nagsilbi si Drapachi bilang komander ng pinagsamasang puwersa ng Ukraine. At sa posisyong ito, umano nagsimula ang tensyon sa pagitan nila ni Sersky. Tulad ni Fedorov, nais ni Drapachi na lumaban ng Ukraine sa isang bagong uri ng digmaan na medyo kakaiba para kay Sersky at sa paraang hinubog ng kanyang pagsasanay sa Soviet. Isang digmaan na tunay na kayang mapanalo ng Ukraine. May ilan na itinuturo si Sersky bilang isang taong marunong magdepensa, ngunit isa ring taong kulang sa pananaw para sa hinaharap. Kahit na mas marami nang napapatay ang mga drone ng Ukraine kaysa dati, nananatili pa rin si Sersky sa mga itinuro sa kanya. Ang kakulangan sa pananaw para sa tagumpay ay hindi naman masama nung mga unang taon ng digmaan, kung kailan ang layunin ay magdepensa ng sapat na matagal para mapagdesisyonan ng Russia na masyadong magulo at mahirap ang pagsakop sa Ukraine. Pero 2026 na ngayon, matagal nang napatunayan ni Putin na wala siyang balak tumigil. Kahit gaano pa karami sa militar ng Russia ang bumagsak, hindi na kayang magtiis at magtagal lang ng Ukraine. Kailangan nitong manalo. Ang pagtatalaga kay Drapachi ay para makamit ang tagumpay na iyon. Hindi ito para maliitin si Sersky sa mahalagang papel na ginampanan niya para makarating ang Ukraine sa ganitong punto. At sa kanyang huling pahayag bilang punong komandante ng Ukraine, si Sersky ay naging parehong diplomatiko at tapat sa kanyang pananaw tungkol sa sarili niya at sa hukbong iwan niya. Ipinapasa ko sa aking kahalili ang isang hukbo na hindi lang nagtatanggol, kundi nasa estado ng opensiba na may inisyatiba, may estruktura at may mga taong marunong umatake sa kalaban. At taos-puso kong inaasahan na magpapatuloy ang opensibang ito. Lahat ng kailangan para dito ay naroon. Sabi ni Sersky, bago niyang idagdag, sinabi ko na ito dati at inuulit ko ngayon. Ang trabaho ko ay makipagdigma. Nagbabago ang mga posisyon, pero ang prinsipyong ito ay hindi. Ano man ang aking katayuan, paglilingkuran ko ang Ukraine hanggang sa tagumpay. Nangyari na ang pagpapasa at mukhang handa si Sersky na hayaan ang sarili niyang manatili sa likod ng eksena upang maging maayos ang paglipat ng tungkulin. Malaking bentahe yon para kay Drapachi habang sinisimulan niya ang kanyang bagong tungkulin. Gayunpaman, kahit na mukhang kwalipikado siya at sapat ang kanyang kakayahan para magdulot ng takot sa hanay ng mga Ruso, kailangang itanong kung gaano kalaking pagbabago ang kayang gawin ni Drapachi. Nagulat ang lahat sa kanyang pagkakatalaga. Ngunit, ang tunay na magiging mapagpasyang salik ay kung ano ang magagawa niya para sa militar ng Ukraine. May potensyal si Drapachi na maging taong mangunghuna sa Ukraine sa pagbagsak ng makinarya ng digmaan ni Putin. Pero bago namin ipaliwanag kung bakit, pinapanood mo ang Military Show. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, na iyon na ang tamang panahon para gawin ito. At kung gusto mong makita agad ang aming mga video kapag nailatala, huwag kalimutang i-enable ang notifications. May isang bagay na higit sa lahat ang dinadala ni Drapachi sa militar ng Ukraine. Pag-asa. Nakikita natin ito sa mga salita ng mga sundalong magsisilbi sa ilalim niya na nagsasabing si Drapachi ay bahagi ng bagong henerasyon ng mga opisyal na nahubog sa panahon ng digmaan. Nagbigay rin ng katulad na pag-asa si dating kalihim ng depensa, Mikhailo Fedorov. Nakikita natin ito sa pagbuhos ng galit sa mga lansangan ng Ukraine matapos siyang tanggalin sa posisyon habang nananawagan ng mga protesta laban sa mataas na pamunuan ng Ukraine.
na tila sinusubukang tanggalin ang mga batang opisyal na nais labanan ng korupsyon at harapin ang mga patong-patong na burokrasya sa militar ng Ukraine. Si Drapachi ay dala ang parehong pangako ng pagbabago na nais dalhin ni Fedorov. Nagdadala siya ng pag-asa sa militar ng Ukraine. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pag-asa, lalo na ngayon na ang hukbong sandatahan ng Ukraine kahit epektibo ay nahihirapan sa iba't ibang hamon sa moral at tauhan. Noong taglamig, naranasan ng Ukraine ang isa sa pinakamahirap nitong panahon. Isang matinding pambubumba sa kanilang mga pasilidad ng enerhiya ang nadulot ng matinding lamig sa mga sibilyan nang mawalan ng init. Marami pang iba ang nawalan ng kuryente at tubig. Sa isang pagkakataon, 70% ng Kiev ang nawalan ng kuryente, habang bumaba ang temperatura hanggang minus 20 degrees Celsius. Lahat ng ito ay planado ng Russia upang takutin ang mga tao ng Ukraine. At sa huli ay mapapagod sila sa digmaan. Kaya susunod na lang sila sa kagustuhan ni Putin. Iyan ang kanilang paraan. At kahit na maganda ang pagbangon ng Ukraine, may crisis din ito sa tauhan na lumitaw dahil karamihan sa mga posibleng sundalo ay takot mamatay sa harap ng labanan. Noong Enero, iniulat ng Tactics Institute for Security and Counterterrorism na tinatayang 200,000 sundalong Ukrainian ang wala sa kanilang tungkulin nang walang pahintulot at karagdagan pang 2 milyong mamamayan ang hinahanap dahil sa pag-iwas sa sapilitang serbisyo militar. Ang makabayang mobilisasyon na matagal nang nagsilbi sa Ukraine ay nagsisimula ng humina. Ang makipaglaban sa isang kalaban na may populasyon na 4 na beses na mas malaki kaysa sa Ukraine ay pwedeng ikapahamak. Maaring may kinalaman ang reputasyon ni Syrskyi bilang ang berdugo. Maaring hindi naman ayaw ng mga Ukrainyano na lumaban, kundi mas ayaw nilang ipadala sa mga opensiba kapag nakita na nila na ang mga drone, ground robot at iba pang teknolohiya ay mas epektibo. Medyo haka-haka ito, pero kapansin-pansin na marami sa mga nakatrabaho ni Drapachi ang nagsasabing iba ang kanyang pamamaraan. Isa sa mga sundalong iyon, si Colonel Alexander Vadovichenko ay nagsabi sa Pravda na hindi kailanman nagbigay ng walang saysay na utos si Drapachi. Kapag nakikinig siya sa mga ulat ng mga komander habang nagpaplano ng mga operasyon, palagi niyang hinahanap ang paraan para magawa ang misyon na may pinakakaunting posibleng kaswalti. Doon, nakasalalay ang pag-asa. Kung magagawa ni Drapachi na ipatupad ang parehong uri ng pamamaraan sa buong militar ng Ukraine, ang pag-asa ay makakamit niya ang parehong o mas magagandang resulta kaysa kay Syrskyi. Ngunit mas kaunti ang kaswalti. At kung mapapatunayan niya na siya ay isang taong nagmamalasakit sa mga sundalong nasa ilalim ng kanyang pamumuno, ang pag-asa ay mahihikayat din niya ang mga dating umiiwas sa mga patawag sa serbisyo militar na sumali sa militar at lumaban. Gayunpaman, mas madaling sabihin kaysa gawin ang lahat ng ito. Hindi sapat ang pag-asa lang para manalo sa digmaan. Ang kailangan gawin na iyon ni Drapachi ay tuparin ang mga pangakong binitiwan niya nang ipakilala siya bilang bagong Commander-in-Chief ng Ukraine. Halos buong bayan at hukbo ay sumusuporta sa kanya. Kilala rin siya bilang kritiko ng istilong pag-iisip ng Soviet at isa siya sa mga unang gumamit ng drone warfare na naging malaking tulong sa depensa ng Ukraine laban sa Russia. Tulad ng binanggit ng Guardian, si Drapachi ay hudyat ng pagtalikod hindi lang sa mga taktikang istilong Soviet, kundi pati na rin sa mga istruktura ng pamumuno na istilong Soviet na nananatili pa rin sa militar ng Ukraine. Diyan malamang magtutuon ng pansin si Drapachi sa mga susunod na buwan. Buwagin ang mga lumang istrukturang yon at palitan ng mga bago kung saan binibigyan ng responsibilidad ang mga junior na opisyal at inaasahang mananagot sila sa kanilang mga kilos. Ang bahagyang desentralisasyon ng pamumuno, pagpapakita ng tiwala at kawalan ng labis na panghihimasok ay maaaring siyang dalhin ni Drapachi sa mga istruktura ng pamumuno ng Ukraine. Gaano katagal bago dumating ang pagbabagong iyon ay hindi pa tiyak. Siguradong hindi ito agad-agad mangyayari. Inaasahan kay Drapachi na pagbutihin ang pamamahala sa labanan at ang araw-araw na operasyon ng hukbong sandatahan ng Ukraine. Ngunit ang mas malawak niyang hamon na baguhin ang mga istruktura ng pamumuno ay maaaring tumagal ng ilang buwan o kahit taon bago malutas. Gayunpaman, si Drapachi ay isang tao na mukhang handang lutasin ang mga hamong yon. At yan ang tunay na kinababahala ng Russia. Sa kabila ng mga pagsulong ng Ukraine sa paggamit ng drone, maaaring may tiwala pa rin ang Russia na lalaban ang Ukraine sa paraang akma sa uri ng digmaan ng Russia. Si Syrskyi ay produkto naman ng mga akademiyang militar ng Moscow total. Dahil doon, siya ay isang tao na maaaring mahulaan hanggang sa isang tiyak na antas. Si Drapachi ay hindi ganoong uri ng leader. Siya ay ibang-iba at hindi siya isang tao na madaling matukoy ng Russia. Kaya't isa siyang bangungot para sa kanila. Sa ilalim ni Drapachi, ang Ukraine ay may isang tao na tagapagtaguyod ng makabagong estilo ng pakikidigma na nagbigay daan sa bansa na makamit ang maraming positibong resulta, lalo na noong 2026. Pagsamahin mo pa yan sa tunay niyang karanasan sa labanan bilang isang naglingkod sa unahan sa Ukraine. At si Drapachi ang maaaring maging tao na magdadala ng pagbabago batay sa totoong pangangailangan ng mga sundalo ng Ukraine. Inobasyon at patuloy na kakayahang mag-adapt. Dagdag pa, kung kayang ayusin ni Drapachi ang mga sigalot na nagsisimula ng lumitaw sa pagitan ng hukbong sandatahan ng Ukraine at ng kanilang Ministry of Defense, malaking puntos yon. At ang nakakatuwa, ibabalik tayo niyan sa taong nabanggit natin sa simula ng video, si Mikhailo Fedorov. Nabanggit natin kanina na tila magkatugma ang mga layunin ni Drapachi at Fedorov para sa militar ng Ukraine. Hindi rin nakalampas kay Drapachi, pati na rin kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ang ingay at kontrobersya sa pagkawala ni Fedorov. Maaring ang pagkakatalaga kay Drapachi ay magbukas ng daan para makabalik si Fedorov sa posisyong tinanggalan siya ilang linggo lang ang nakalipas.
posible ito. Hindi pa rin nagtatalaga ang Ukraine ng permanenteng kalihim ng depensa matapos tanggalin si Fedorov. Si Yevgeny Kamara, dating pinuno ng espiya, ang kasalukuyang humahawak ng posisyon bagamat pansamantala lamang habang naghahanda ang parlamento ng Ukraine na bumoto para sa kapalit. Maaring hindi na kailangan ng kapalit. Sa pag-alis ni Syrskyi, maaaring bumalik sa usapan ang pangalan ni Fedorov. Ayon kay Fedorov mismo, inaalok siya ni Zelensky ng ibang mga posisyon. Ngunit tumanggi siya dahil naniniwala siyang may 3 posisyon lamang kung saan tunay na pagbabago ang maaaring mangyari sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Dalawa sa mga posisyong iyon, ang Pangulo at punong komandante ay napunan na. Ang isa pa ay ang posisyong ginampanan ni Fedorov. Ilang linggo lang ang nakalipas, ang kalihim ng depensa. Tumanggi pa nga si Fedorov sa posisyon bilang pangalawang punong ministro na nagpapakita ng kanyang paninindigan sa kung ano ang itinuturing niyang mahalagang layunin. Mukhang taga-suporta rin ni Fedorov si Drapachi. Nang magsimulang magbanggaan sina Fedorov at Syrskyi noong unang bahagi ng Hulyo, hayagang sinuportahan ni Drapachi si Fedorov, tinawag siyang katuwang ng sandatahang lakas sa loob ng kagawaran ng tanggulan. At isang tao na hindi lang tumutugon sa ating mga pangangailangan, kundi nagtulak din ng pagbabago sa pamamaraan, mas mabilis na paggawa ng desisyon at suporta para sa mga handang akuin ang responsibilidad sa mga desisyong iyon. Mukhang ibinabalik din ni Fedorov ang damdaming yon dahil ipinakita niya ang suporta kay Rapachi sa mga pagpupulong kasama si Zelensky kung saan iniulat ng Pravda na ipinaglaban niya na si Rapachi ang dapat tumanggap ng trabahong hawak niya ngayon. Nakikita natin ang isang malinaw na pagtutulungan dito. Malaki ang potensyal para sa militar ng Ukraine at sa kagawaran ng tanggulan na makapag-ugnayan ng mas mahusay kaysa dati. Ang hadlang dito ay maaring si Zelensky mismo. Handa ba siyang isantabi ang kanyang pride at ibalik si Fedorov? Ang pagtanggal kay Syrskyi ay nagpapahiwatig na maaari niya itong gawin at syempre, lahat ng ito ay haka-haka lamang. Gayunpaman, hindi kami magugulat kung makita naming bumalik si Fedorov na magpapahiwatig ng simula ng isang panahon ng pagbabago para sa Ukraine, kung saan sa wakas ay makakawala ito mula sa huling gapos ng kanyang Soviet na nakaraan. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, kailangan ni Drapachi na kumilos agad. Papalapit na ang Setyembre. At kahit maganda ang nagawa ng Ukraine sa pagpigil sa opensiba ng Russia noong tagsibol at tag-infinite ng 2026, may paparating pa kapag dumating ang Taglagas. May balita na magkakaroon ng opensiba sa Setyembre. May mga usap-usapan din na maaring sa Taglagas na mapipilitan si Putin na gawin ang ayaw niyang gawin at magpataw ng mobilisasyon sa kanyang mga mamamayan. Nagbabala si Zelensky noong Hulyo 24 na malamang na magpatupad si Putin ng malawakang mobilisasyon pagkatapos ng halalan sa parlamento ng Russia sa Setyembre. Palalawakin pa ni Putin ang digmaang ito. Kailangan niya ng mas maraming Ruso na sasali sa mga opensiba. Mayroon kaming impormasyon na naghahanda ang Russia ng malaking mobilisasyon ngayong Taglagas. Pahayag ni Zelensky sa kanyang gabi-gabing talumpati. Kung ganun nga, kailangan kumilos agad ng bagong bayani ng Ukraine na ginawa nilang Commander-in-Chief. May hangganan ang kasiyahan at pag-asa na bumabalot sa kanyang pagkakatalaga. Ang tunay na kailangan ng Ukraine ay mga resulta at kailangang maghatid ng resulta si Drapachi. Ang taong naging alamat sa labanan ay kailangang maging bangungot na yon na inaasahan ng hukbong sandatahan ng Ukraine para sa Russia. Kung may sinuman na may kakayahan na yon, mukhang si Drapachi yon. Ang susunod na ilang buwan ay magiging napakahalaga. Maaari nitong itaas o ibagsak ang Ukraine o Russia. Isang rehiyon na agad na pagtutuunan ng pansin ng bagong Commander-in-Chief ng Ukraine ay ang Konstantinivka. Ipinahayag ng Russia na nakuha nila ang mahalagang lungsod na parang kuta. Hindi nila ito nakuha, malayo pa. Sa halip, inakit ng Ukraine ang mga tropang Ruso sa isang matalinong bitag sa lungsod at nagdulot ito ng matinding kaswalti nang paandarin ang bitag na iyon. Ito ang uri ng operasyon na kailangang pagbasehan ni Drapachi at maaari mong malaman ang lahat tungkol dito sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show at pindutin ang notification bell para mapanood pa ang iba naming mga video tungkol sa mga pagbabago sa loob ng militar ng Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.